The Boss Husband. Credit to the author. 418 hanggang 24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Tahimik na lumabas si Marian sa silid at umatras sa isang sulok. Sumandal siya sa dingding bilang suporta, nakahinga ng maluwag. Kung manatili siya sa silid, malamang nahihilingin siya ng kanyang mga empleyado na kumanta. Sa ganoong sitwasyon, tiyak na hindi niya kayang tanggihan ang pagkanta, baka mabaigo siya ng husto sa kanyang mga empleyado. Gayunpaman, kung magpasya siyang kumanta, mas bibiguin niya ang mga ito. Mula pagkabata, hindi kailanman naramdaman ni Marian na ganito kahalaga ang pagkanta. Si Melinda na lumabas at sumunod kay Marian ay labis na nag-aalala. Gusto niyang pumunta sa washroom noong una. Gayunpaman, ganap na niyang nakalimutan ang tungkol dito sa kasalukuyan. Nang biglang huminto sa paglalakad si Marian, nakatalikod sa kanya, sigurado si Melinda na gusto siyang harapin ni Marian. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, inipon ni Melinda ang kanyang lakas ng loob at nilapitan si Marian. Boss Lysander, mangyaring bigyan mo ako ng iyong kapatawaran tungkol sa akin at kay Justin. Ang unang puting mukha ni Melinda ay agad na naging pinkish pagkatapos sabihin ito, habang ang pag-aalala, takot, pagkamahiyain, at kawalan ng magawa ay makikita dito. Nataranta, tahimik niyang hinintay ang hatol ni Marian. Alam niyang tiyak na hindi maganda ang magiging resulta kung gusto ng babaeng kaharap niya na maging walang awa. Hindi pinapansin ang katotohanan na ang kanyang trabaho ay ibinigay ni Marian, na maaaring kunin anumang oras, kahit na hindi payag si Justin na iwan siya, wala pa rin siyang mapupuntahan. Isa lang naman akong tagalabas. Isip ni Melinda. Hinamak niya ang sarili niya. Si Marian sa kabilang banda ay medyo nagulat, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Melinda. Sa katunayan, nakita na ni Marian si Justin na nakikipag-ugnayan kay Melinda ng malapitan noon, ngunit wala siyang karangyaan sa pag-iimbestiga sa kanila, kaya hindi niya nagawang kumpirmahin ang kanyang hula. Ang alam lang ni Marian dati ay sina Talia, Roslyn, at Joyce ay mga manliligaw ni Justin, na may pagdududa pa rin si Melinda. Nang siya ay nagpasya na dumalo sa party na ito, ang pagtitiyak kung si Justin ay kasali rin sa ibang mga babaeng kasamahan ay bahagi ng kanyang plano. Nang makita ang naaagrabyado na babae na sa katunayan ay mas matanda sa kanya ng ilang taon, si Marian ay nagpakawala ng isang mahinang ngiti na naglalaman ng pagkaasim at kawalan ng kakayahan. Si Melinda ay umasa sa kanyang prestihiyo at pagganap upang maging pinuno ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Kaya talagang nakita siya ni Marian bilang isang pangunahing manlalaro para sa kinabukasan ng Yellow International at napakahusay na manggagawa. Gayunpaman, ngayon, si Melinda ay naging karibal sa pag-ibig ni Marian. Upang ilagay ito sa ibang paraan, si Melinda ay hindi maaaring ituring na isang karibal, ngunit isang katunggali lamang. Iyon ay dahil ang lalaking iyon ay hindi kailanman susuko sa iba pa niyang mga babae para sa kapakanan ni Marian. Alam mo ba iyon? Pinaikot ni Marian ang kanyang buhok habang nakatingin kay Melinda na nakayuko. Malumanay niyang sinabi, bago mo sinabi sa akin, pinaghihinalaan ko lang kayong dalawa. Hindi ko alam kung tama ang hinala ko. Marahas na itinaas ni Melinda ang kanyang ulo habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at bahagyang nakabuka ang bibig. Napatulala, hinawakan niya ang hitsura ng awkwardness at komplikadong emosyon. Kusa na lang ba akong nagtapat? Pinagalitan ni Melinda si Justin ng 100 beses sa kanyang puso. Bakit hindi sinabi sa akin ng masamang tao kanina? Hindi niya pa alam ang tungkol sa relasyon ko sa kanya. Naisip niya. Gayunpaman, dahil siya na mismo ang nag-confess, si Melinda ay nagpakita ng matapang na mukha at sinabing, Boss Lysander. I know that I'm sorry to you. I have suffered from accusations and rumors in the company for the past few years, but you never showed out on my performance, and even allowed me to have to keep my current position. But I really was your husband. Napabalikwa si Marian na may tanong. Kung alam mo, pupuntahan mo pa rin ba siya? Nawala sa mga salita si Melinda. Tama siya.
Susundan ko na naman kaya ang may asawa na ito kung alam kong asawa siya ni Marian. Iniiwasan ko ba siya hanggat maaari? O magpapalihim pa rin ako tulad ng ginagawa ko ngayon? Naisip niya. Wala kang maisip na sagot, di ba? Tanong ni Marian. Naging kung ano ka ngayon dahil pinili mo siya, hindi dahil sa kawalan ko. Boss Lysander, ako. Wala nang dapat sabihin. Wala na rin akong masasabi sa bagay na ito, sabi ni Marian. Siya pagkatapos ay nahulog sa pagmumuni-muni. Kahit ako ay hindi ko naisip kung bakit ko napagdesisyonan na pakasalan ang lalaking iyon. Kaya sa akin, anuman ang pakikisalamuhan niya sa ibang babae, hindi mahalaga. Sumimangot si Melinda dahil hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula kay Marian. Hindi lamang siya pinagalitan o pinakitunguhan ng malamig, si Marian ay tila hindi niya sinisisi si Melinda, na nagparamdam sa kanya na siya ay nag-iilusyon. Kasal ba talaga sila? Bakit magiging kalmado at natural ang pag-uugali ng isang asawa kapag ang kanyang asawa ay may mga babae sa labas? Napaisip si Melinda. Tila naramdaman ni Marian ang pagdududa ni Melinda. Napabuntong hininga siya habang nakaramdam ng pang-aalipusta sa sarili. Sa totoo lang, nang malaman kong ikaw nga ang manliligaw ni Justin, tiyak na nalungkot ako sa loob-loob ko. Walang babae sa mundo ang gustong makita ang kanilang lalaki na nakikigulo sa labas. Ngunit paano ko ba talaga ipapakita ang aking kawalang kasiyahan? Hindi ako marunong manligaw ng isang tao, hindi ko rin magagawa, lalo na't labanan ka na parang baliw na babae, nabigo pa nga akong humanap ng paraan para ipakita ang mga paghihirap ko. Alam mo bang nagsisikap akong maging mabuting asawa, ngunit palaging kabaligtaran ang nangyayari. Minsan nararamdaman ko na ipinanganak akong walang mentalidad ng isang babae. Siguro yung mga bagay na wala ako, ay kung ano ang mayroon kayo, kaya nagpasya si Justin na makipagkita sa inyong lahat sa halip na manatiling tapat sa akin. Nagawa ni Melinda na maramdaman ang pagkabigo at kalungkutan na nabaon sa mga salita ni Marian, at ang uri ng walang magawang kalungkutan, na naging dahilan upang madamay ang di umano'y disadvantage na si Melinda para kay Marian. Sa sandaling ito, gustong sabihin ni Melinda ang isang bagay para gumaan ang pakiramdam ni Marian, at ang kapaligiran ay hindi gaanong awkward para ipahinga ang bagay na ito. Gayunpaman, isang pamilyar na figure ang lumapit sa kanya mula sa junction sa harap. Agad na nagalit si Melinda. Bahagyang kumunat ang noo niya at tumalikod dahil ayaw niyang makipag-usap sa taong iyon. Napansin ni Marian ang kanyang kakaibang ekspresyon. Nagtataka, lumingon siya at nakita niya ang isang lalaking maganda ang suot na striped suit na naglalakad papunta sa direksyon niya. Melinda, dumating ka ba para mag-enjoy din? How coincidental. Hindi ko akalain na makakabangga tayo dito, masayang sabi ng lalaki at naglakad patungo sa gitna ni na Melinda at Marian, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Kyle, wala akong pake sa iyo. Pwede mo ba akong iwan? Malamig na tanong ni Melinda. Ang lalaking ito ay ang dating nobyo ni Melinda na si Kyle na lumitaw kanina. Gayunpaman, nasugatan siya matapos hampasin ni Justin kanina. Pagkatapos nito, nabigo siyang humingi ng tulong sa pulisya, kaya simula siyang kumilos ng kaunti at tumigil sa paghahanap ng problema ni Melinda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cross ang landas nila ngayon. Bukod dito, mas masama ang tingin niya kaysa dati. Habang nagsasalita si Kyle, iniabot niya ang kanyang braso habang gusto niyang hawakan ang mukha ni Melinda. Nagmamadaling umatras si Melinda at maingat na tinitigan si Kyle. Umalis ka na. Nakalimutan mo na ba kung paano ka binugbog ni Justin hanggang sa dumura ka ng dugo? Alam mo ba? Nasa private room lang siya sa likod ko. Kung maglakas loob kang magpatuloy, hindi ako magdadalawang isip na tawagan siya. Ang mga mata ni Kyle ay parang nagliliyab. Kaya nandito rin siya. Humph! Naghahanap ako ng oras para hanapin ang taga-nayong iyon isang araw. Mas mabuti na sigurong gawin ito ngayon kaysa mamaya. Si Marian na nakikinig sa usapan ay nagmumuni-muni. Mukhang naintindihan niya kung paano nagsimula ang relasyon ni Justin kay Melinda. Ang tila walang kwentang asawa ay naging knight in shining armor ng ibang babae. Bahagyang napabuntong hininga si Marian nang mapansin niya ang apoy sa mga mata ni Melinda. Sa palagay ko ay nasaktan siya ng husto sa lalaking Kyle na ito noong nakaraan. Nakakaawa din siyang babae.
Bakit mas pipiliin kong gumawa ng mas masama sa kanya noon? Naisip ni Marian. Melinda, bumalik tayo sa silid at huwag pansinin siya, mahinang sabi ni Marian pagkatapos maglakad palapit kay Melinda at hawakan ang kanyang braso. Sa wakas ay napansin ni Kyle si Marian. Hindi niya ito pinansin nang nakatalikod ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay agad na nagsiwalat ng isang marahas na pagnanasa, na para bang isang gutom na hayop ang nakatuklas ng isang sariwa at buhay na tupa. Medyo humihingal pa siya. Saan na naman galing ang kagandahang ito? Melinda, bakit hindi mo siya pinakilala sa akin? 419. Ang masamang ngiti ni Kyle ay nagpawala sa kanyang orihinal na maginoong hitsura. Ang kanyang titig sa mukha ni Marian ay nagugutom, na parang tigre na titingin sa biktima nito. Si Marian ay hindi komportable na lumipat sa ilalim ng kanyang nanunuyong tingin. Bahagyang kumunot ang noo niya, ngunit dahil sa kawalan niya ng pakikisalamuha sa mga tao, hindi niya alam kung paano siya kibot-balikat, at hindi rin siya mahilig makipag-usap sa mga estranghero. Kaya, hindi niya pinansin si Kyle at hinaila si Melinda bago naglakad patungo sa silid. Mas nabahala si Melinda nang binago ni Kyle ang kanyang focus mula sa kanya patungo kay Marian. Siya ang pangunahing dahilan noon na si Marian ay nasa dulo ng mga titig. Paano ko pa haharapin si Justin? Hindi ko na yata kayang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanyang lugar, naisip niya. Boss Lysander, pasok na tayo dali, sabi ni Melinda habang hinihilan niya ang braso ni Marian. Gusto niyang bumalik sa pribadong silid upang hanapin si Justin. Mas mabuti para sa kanya na harapin ang mga ganitong bagay. Anong nagmamadali? Nasa Special Forces si Kyle. Dahil sa bilis niya, harangin niya ang dalawang babae sa pagbabalik. Na may kakaibang ngiti, ipinihit niya ang ulo upang singhot ang halimuyak ng dalawa sa sarap. Si Marian ay hindi kailanman tinukso ng ganito ng isang estranghero. Napatras siya ng may kaba habang namumula ang mukha sa galit. Haha, mahiyain ka talaga, no? Tuwang-tuwa na tanong ni Kyle. Muli siyang humakbang pasulong na napilitang umatras ang dalawang babae. Madalas kong ginamit ang asong si Wang Yu kaya mabilis akong nagsawa sa kanya. Nagrereklamo ako dahil sa kawalan ng angkop na babae upang punan ang kakulangan. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganoong kayamanan ngayon. Si Wang Yu ang babaeng tinawag ni Justin na Matsushima Kaide, nang magkita sila sa isang restaurant noon kasama si Kyle. Tila, siya ay itinapon ni Kyle sa ngayon. Tip ni Master, si Matsushima Kaide ay isang JAV star. Walang hiya. Saway ni Melinda dahil hindi niya makayanan ang kanyang ulo. So what if that's the case? Why not you come and have some fun with me? Sabi ni Kyle habang patuloy siyang nakasandal kay Melinda. Sa sandaling ito, binuksan ang pinto ng pribadong silid. Naglabas si Justin ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang shirt habang nakangiti siya kay Kyle sa mapanuksong paraan. Bagamat ang silid ay napuno ng malakas na musika, ang matinding pandinig ni Justin ay nagpapahintulot sa kanya na makinig sa pag-uusap sa labas ngayon lamang. Kaya naman, binigyan niya ng dahilan ang kanyang mga kasamahan para lumabas. Naramdaman ni Kyle ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Nang lumingon siya, nakita niya si Justin gaya ng inaasahan. Ikaw pala. Kinagat ni Kyle ang kanyang mga ngipin. Ito ang katamtamang hitsura ng lalaking ito ang umugbog kay Kyle at nagpahiya sa kanya ng husto noon. Ngayong nakilala na ni Kyle ang kanyang kaaway, ang kanyang mga mata ay naging partikular na pula. Salamat sa iyo, kailangan kong uminom ng mas maraming gamot kaysa sa nakikita mo sa iyong buhay. Hindi ako papayag na umalis ka ng madali ngayon, sabi niya na may paos na boses. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang pang-aasar. Siya ay masyadong tamad upang aliwin ang isang kakaibang mataas na kumpiyansa na lalaki tulad niya. Nilimpasan niya si Kyle at sinabi kay Marian at Melinda, okay lang ba kayong dalawa? Umiling si Marian, habang si Melinda ay tumingin kay Justin na humihingi ng tawad. Bahagyang ngumiti si Justin bilang senyales na kontrolado na ang lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang walang malasakit na paraan bago sinabing, tapos ka na ba? Naisip ni Kyle na may galit na sasabihin si Justin. Ngunit napansin niyang walang gustong sabihin si Justin, ngunit tinanong siya kung ano pa ang gusto niyang sabihin sa halip. Diretso si Justin na hindi siya sineseryoso. Nagalit si Kyle kaya natawa siya.
Nanlaki ang kanyang mga mata para magbigay ng malamig na tingin, sinabi niya, "Balewala mo lang ba ako? Naniniwala ka ba na wala akong kapangyarihan laban sa iyo dahil lang sa may umaalalay sa iyo at walang lakas ng loob na hawakan ka ng mga pulis? Paano kung magaling ka sa pakikipaglaban? Alam mo ba kung sino ang kasama ko dito?" Inilabas na ni Justin ang kanyang mahal na sigarilyo. Nahihiya siyang manigarilyo sa kwarto kanina dahil maraming babae doon. Kanina pa niya gustong manigarilyo dahil sa inip, kaya ngayon ay sinindihan na niya ang kanyang sigarilyo. Nalanghap ni Justin ang usok bilang kasiyahan bago ibinuga ang matalas na amoy ng second-hand smoke ng kanyang mahinang tabako. Napakunot-noo si Kyle habang nakatingin kay Justin ng may panghahamak. "Bakit hindi ka nagsasalita? Sa tingin mo ba boss ka ng isang sindikato sa ilalim ng lupa dahil lang kaya mong bilhin ang isang handgal na sigarilyo na nagkakahalaga ng ilang sentimo?" Ngumuso si Justin sa pang-aalipusta. Bigla niyang sinampal ang kaliwang pisngi ni Kyle na mas mabilis kaysa sa kidlat. Hindi makareact sa hindi kapani-paniwalang bigla ang pag-atake, si Kyle ay marahas na itinapon bilang resulta ng momentum mula sa sampal. Dahil nasaksihan ang biglaang pagwelga ni Justin, umatras sina Marian at Melinda sa likod ni Justin dahil nabigla sila, kahit na masaya na si Kyle ay tinamaan. Agad na namula ang kaliwang pisngi ni Kyle, habang ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Ayaw niyang maniwala na sinampal siya nang hawakan niya ang kaliwang pisngi. Hindi nagtagal, paulit-ulit na kumikibot ang kanyang mga labi habang galit na nakatitig kay Justin. Galit na galit, sumigaw siya, "Ikaw! Ang lakas ng loob mong hampasin ulit ako." Sampal. Isang mas malakas na sampal ang maririnig mula sa kanang pisngi ni Kyle. Natapos lang magsalita si Kyle ng isang pangungusap bago siya nakatanggap ng isa pang suntok na naging dahilan para mapasandal siya sa kabilang panig ng dingding. Dahil dito, basang-basa ng dugo ang magkabilang sulok ng labi niya. Nagulat si Kyle. Anong meron sa lalaking ito? Bakit wala siyang sinasabi bago humampes? Naisip niya. Gayun din, ang bilis ni Justin ay lampas sa kanyang imahinasyon. Siya ay sinanay sa mga espesyal na puwersa, ngunit wala pa ring ideya kung bakit maaaring hampasin siya ni Justin nang hindi niya namamalayan. Sa parehong mga pagkakataong siya ay sinampal, pagkatapos na magkaroon ng kamalayan, nakita niya si Justin na nakatayo sa parehong posisyon, humihit-hit ng kanyang murang sigarilyo na nakatingin sa kanya na parang tanga. Si Kyle na may mapagmataas na puso ay hindi makatanggap ng pagtingin sa ganitong paraan. Ang puot sa loob niya ay muling tumindi. "Are you expecting me to express my anger just like what you did, before action? You're very wrong unfortunately. There's no need for me to waste my breath with the likes of you. Bibigyan kita ng sampal sa bawat pangungusap na sasabihin mo. Hindi kita papatayin, pero wala akong pakialam na sampilan kita buong araw." Kung gusto mong masampal ulit si Chen habang nagsasalita siya ng usok. Nagulat sina Marian at Melinda sa walang awa na pag-uugali ni Justin. Nagsimula silang nakaramdam ng simpatiya para kay Kyle, dahil siya ay binugbog ng labis na ang kanyang ulo ay umabot sa ulo ng isang baboy. Sa sobrang galit, may gustong sabihin ulit si Kyle, ngunit agad na pinigilan ang sarili na gawin iyon. Namanhid ang mukha niya kaya nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal ay naisip ni Kyle ang taong kasama niyang pumunta rito na maaaring maghayganti para sa kanya. Nakatitig kay Justin, wala siyang planong ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Justin. Habang kumari pa siya ng takbo, sumigaw siya, "Tambay, manatili ka rito. Tatawag ako ng mag-aalaga sa iyo." Pagkatapos ay tumakbo si Kyle sa isang pribadong silid sa malapit. Lumingon si Justin para harapin sina Marian at Melinda. "Pumasok ka muna. Ako na ang bahala dito." Ang mga tingin ni Marian kay Justin ay nagtataglay ng masalimuot na emosyon. Alam niyang wala siyang maitutulong kung mananatili siya rito. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala dahil alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol kay Justin. "Mag-ingat ka," sabi niya, bago hinaila ang balisang Melinda pabalik sa silid. Pagkabalik ng dalawa sa silid, tumingin siya sa direksyon na tinakbuhan ni Kyle, para lamang makahanap ng mga taong sumugod mula roon. May 4 na bodyguard na nakasuot ng itim na sumulpot. Sila ay lumilitaw na mga magsasaka na sinanay sa militar, dahil ang kanilang mga templo ay nakaumbok, habang ang kanilang mga mukha ay nananatiling stoic.
Hindi nagtagal ay bumalik din si Kyle kasama ang isang malaking lalaki habang nakaturo kay Justin at nagsasalita. Ang lalaki ay may ilang mga babae na sumusunod sa likod na nakadamit ng lantad na damit. Halatang handa silang panoorin ang susunod na mangyayari. Mr. Tang, naniniwala ang tusok na ito na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa may koneksyon siya sa Stonegate Police Force. Sinampal niya ako hanggang sa dumura ako ng dugo kanina sa hotel, at makikita mo kung paano niya ako binugbog ngayon. Ni hindi ko siya tinaasan ng pinky. Nagreklamo si Kyle ng may hinanakit na paraan. Gayunpaman, bago natapos ni Kyle ang pagsasalita ng kanyang script, ang lalaking tinutukoy bilang Miss Tang, ay mukhang tuwang-tuwa at nasasabik. Beer-in-law. Sigaw niya habang sumusugod kay Justin. Agad namang nagulat ang lahat ng naroon. Bayaw. Ang taong inaangkin ni Kyle na kanyang suporta ay nagkataon na si Joshua, ang taong nakilala lang ni Justin ilang araw na ang nakaraan na nagkataong nakababatang kapatid ni Teresa. Walang magawa si Justin nang makita niya si Joshua. Mas natatakot siyang makita ang napakalaking lalaking ito na tatawagan siyang brother-in-law na parang walang negosyo. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang bituka sa tuwing nakikita niya si Joshua. Haha, bayaw, pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Nagtataka ako kung bakit ang kaliwang talukap ko ay kumaibot ng husto nang umalis ako ngayon sa bahay. Siguradong dahil makikilala ko ang aking tagapagligtas. Balik ka ba para sa bastos na ito? Tanong ni Justin habang nagpipigil ng tawa habang nakatingin kay Kyle na tulala. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ang tatay niya ang nagtatrabaho sa amin. Medyo ilang araw na siyang nakiusap sa akin na magsaya dito, kung hindi ay pumunta ako dito ngayon. Pero nasa ilalim siya ng aming angkan. Bilang miyembro ng angkan, kailangan ko siyang bigyan ng kaunting respeto, di ba? Pumasok siya sa kwarto ko at sinabi sa akin na may minamaliit sa Dawson clan at alam kong hahamunin niya ako, la W kung ako ang tutukayan niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo gamit ang isang bote ng beer. Sabi ni Joshua bago tumawa. Agad na nakaramdam ng lamig si Kyle sa kanyang gulugad habang nahihirapan siyang tumayo. Natural na alam niya kung sino ang kapatid ni Joshua. Maaaring may isang babae lamang. Dahil tinawag siyang brother-in-law ni Joshua, posibleng asawa ba siya ni Teresa? Hindi, si Teresa ay hindi kasal. Walang mga chismis, kahit isa sa isang kasintahan. Ngunit si Joshua ay hindi mukhang niloloko niya. Bagamat hindi siya ang pinakamatalino, kilala siya na mayabang at walang ingat. Hindi niya aliwin ang sino man ng walang tunay na kapangyarihan at suporta. Napaisip si Kyle. Ano man ang sitwasyon, si Kyle ay halatang sinumpa. Noong una, naisip niya na makukuha niya ang suporta ng Dawson clan dahil malabo siyang konektado sa kanila. Ngunit kung iisipin ang sitwasyon, mas mababa siya sa barangay na ito. Punta ka dito. Sumigaw si Joshua sa kawalan ng kasiyahan habang ginagalaw niya ang kanyang daliri. Si Kyle ay kasing tahimik ng sikada sa taglamig. Mukhang mapait, naglakad siya patungo sa Joshua nang walang magawa habang umiiwas na tingnan si Justin. Lumuhod ka, utos ni Joshua. Nagulat si Kyle. Dahil galit na tinatitigan ni Joshua, hindi siya naglakas loob na lumaban. Kaya naman, nagpa siya siyang lumuhod. Pinagalitan ni Joshua, God damn it. Nasaan ang iyong mga kaawa-awang mga mata? Ang bayaw ko ba ay isang taong maaari mong pukawin? Ano sa tingin mo ay karapat-dapat ka sa aking tulong? Ang Chiklan ay magwawa ka sa iyong henerasyon. Nang matapos siyang magsalita, sinipa niya ang mukha ni Kyle nang walang pag-aalinlangan. Ouch! Sigaw ni Kyle sa matinding paghihirap. Bumagsak siya sa lupa matapos masipa, habang makikita sa mukha niya ang outline ng isang leather na sapatos. Sa isang kahangahangang paraan, tumingin si Justin kay Joshua na tinuruan si Kyle ng leksyon mula simula hanggang katapusan. Siya ay masyadong tamad upang sabihin ang kanyang opinyon. Matapos maubos ang kanyang sigarilyo, inihagis niya ang usbong sa lupa. Dahil isa siya sa mga aso ng Dawson clan, kunin mo siya at bantayan. Siyempre, hindi na kailangang pakainin ang mga asong hindi natututo. Oo. Tama si brother-in-law, hehe, masayang sabi ni Joshua. Brother-in-law, kailan mo ako matuturuan kung paano magmaneho? Binigyan ako ng kapatid ko ng McLaren.
At saka, kailan mo ba talaga ikakasal ang kapatid ko? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Justin. Nakakunot ang noo niyang winagayway ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo na kailangang humakbang sa pagitan namin ng ate mo. Nakikiparty pa ako kasama ng mga kasamahan ko. Baka umalis ka kasama ng mga lalaki mo. Oo, walang problema. Hindi nagalit si Joshua. Naramdaman pa niya na ang pag-uugali ni Justin ay dapat taglayin ng isang kahangahangang tao. Gayunpaman, hindi siya agad umalis, ngunit hinintay na lang niyang maglakad si Justin pabalik sa kanyang silid. Hindi alam ni Justin kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Palibhas ay walang muwang na personalidad, paulit-ulit na sinubukan ni Joshua na makuha ang mabuting panig ni Justin mula noong simulang makita niya si Justin bilang kanyang bayaw. Noong una ay gusto ni Justin na pahirapan si Kyle dahil tila hindi na niya mababago ang kanyang masamang bisyo ng pananakot sa kanyang mga babae. Gayunpaman, si Kyle ay nasa isang mas kapos-palad na posisyon dahil ang kanyang angkan ay maaaring nawala ng suporta. Umiling si Justin bago pumasok sa pribadong silid. Masayang pinalis ni Joshua si Justin bago bumantong hininga. Hindi alam kung ano ang kanyang hinaing. Maya-maya ay lumingon na rin siya. Parang may naalala siya. Nag-squat siya at pinulot ang putot ng sigarilyo na itinapon ni Justin. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay na parang isang kayamanan bago tinawag ang isa sa kanyang mga bodyguard. Alam mo ba kung anong brand ang sigarilyong ito? Masarap ba? Ang bodyguard ay awkward na tumingin kay Joshua. Malumanay niyang sinabi, Sir, ito ang pinakamurang uri ng sigarilyo na may pinakamababang kalidad na tabako. Nagkakahalaga ito ng $2 bawat pakete sa tabi ng kalsada. Ito ang pinakamasamang uri na maaaring manigarilyo ang isang tao. Maaari itong masunog ang isang tao hanggang sa mamatay. Ignorante kang tusok. Ang sigarilyo ng bayaw ko ay hindi maaaring maging ordinaryo. Sinampal ni Joshua ang ulo ng kanyang bodyguard. Pagkatapos ay sinabi niya, pumunta ka at bumili ng isang kahon ng sigarilyong tulad nito. Sisimulan ko na itong manigarilyo mula ngayon. Huwag mo na akong bigyan ng kalokohang sigarilyo na iyon. Ha! Nag-alinlangan ang bodyguard sa kanyang pandinig. Anong bahagi niya nang hindi mo naiintindihan? Ito ang sigarilyong dapat ihitit ng isang tao. Mukhang masaya si Joshua. Hinding-hindi mo maiintindihan. Natututo ako sa karisma ni brother-in-law. Hindi mo ba nakita kung gaano ka-dominant si brother-in-law? Ganyan dapat ang tunay na lalaki. Sigh. Sobra-sobra na ang nasayang ko sa buhay ko. Kung nakilala ko si brother-in-law kanina, Formula 1 na sana ang naging playground ko, o kaya kung maging national racer. Sigh. Nagkatinginan ng mga bodyguard matapos pagmasdan ang gawin ni Joshua. Si Kyle na nakahandusay sa lupa dahil hindi siya naglakas loob na tumayo ay nagkaroon ng gana na magpakamatay. Baliw na ba ang mga miyembro ng major clans? 420. Nang bumalik si Justin sa pribadong silid, ang mga babaeng miyembro ng partido ay napakalakas na nagpi-party kaya't inimbitahan nila si Talia na kumanta sa mikropono, sa pamamagitan ng pagtulak ng mikropono sa kanyang mukha. Mukhang ayos lang si Talia sa ganoong bastos na pag-uugali. Lasing na lasing ang mga empleyadong ito pagkatapos uminom ng labis na alak, at tuwang-tuwa na tuluyan na nilang nakalimutan ang kanilang mga posisyon sa kumpanya. Pilit na ngumiti si Melinda, habang si Marian ay nakaupo sa sofa habang siya ay tahimik na nag-iisip ng kung ano. Nang pumasok si Justin sa silid, sabay na tumingin ang dalawang babae. Ngumiti si Justin at tumango, bilang senyales na nalutas na ang issue. Si Melinda ay unang mukhang gumaan, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagpakita ng pagkakasala sa kanyang mukha. Tahimik na lumapit si Justin kay Melinda at tinapik ang kanyang balikat. Hindi niya itinago ang pag-aalala sa babae dahil lang nandoon si Marian. Sa halip na pagtakpan ang lahat, nadama ni Justin na mas mabuting tapat na ipahayag ang kanyang iniisip. Walang pakialam, tumingin si Marian sa aksyon ni Justin at hindi pinansin ang kinakabahang tingin na natanggap niya mula kay Melinda. Tere na, biglang sabi ni Marian. Umupo lang si Justin ng ilang segundo. Natigilan, tinanong niya, pumunta. Masama ang pakiramdam ko, walang ekspresyong sabi ni Marian. Mapait na ngumiti si Justin. Malinaw na walang mali sa kanyang katawan, malamang na may kinalaman ito sa kanyang puso, naisip niya. Ayaw mo bang umalis? Malamig na tanong ni Marian.
Mukhang galit na galit siya. Hindi sigurado si Justin kung paano niya nagawang asar muli ang ginang na ito. Bagamat medyo maraming bagay ang nangyari ngayong gabi, hindi niya kayang hindi sundin ang kahilingan nito. Kung hindi ay malinaw niyang sasabihin sa kanya na ayaw na niya itong makasama. Sige. Dahil masama ang pakiramdam mo, bumalik tayo noon, sabi ni Justin bago tumayo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Melinda, kailangan na nating umalis ngayon para harapin ang isang bagay na apurahan. Mangyaring huwag mag-overthink. Nag-aalala. Sumulyap si Melinda kay Marian, nalaman lang na nakatingin din si Marian sa kanya habang umiiling. Batay sa kanyang mga taon ng karanasan sa Yellow, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Marian, wala ito sa kanyang negosyo. Pagkatapos ay pauwiin mo si Boss Lysander. Magmaneho ng ligtas, mahinang sabi ni Melinda. Halos hindi marinig ang boses niya sa silid na puno ng malakas na musika. Tumango si Justin at tumalikod bago umalis kasama si Marian. Ang ilan sa mga trabahador na matino pa ay talagang curious nang umalis ang dalawa ng magkasama. Gayunpaman, nang tanungin nila si Melinda, nakuha lang nila ang sagot na gustong makipagpulong ni Director Gibson kay Boss Lysander para harapin ang isang bagay na apurahan, ngunit maging si Melinda ay hindi alam kung ano ang partikular na nangyari. Sa kabilang banda, si Justin na umalis sa nightclub na si Classmate Bar ay sumunod sa likod ni Marian. Hindi nagsalita ang dalawa habang naglalakbay sila sa parking area kahit na pumasok sila sa kotse. Lumabas ang kotse sa parking area at nagmaneho patungo sa highway ng lungsod. Ito ay kasalukuyang oras ng gabi. Napuno ng iba't ibang kulay ng mga ilaw ang lungsod dahilan upang magmukhang kahanga-hanga. Ang radyo sa sasakyan ay nagpe-play ng isang American song sa background. Si Marian na nanatiling tahimik sa lahat ng oras ay tumitig sa labas ng bintana ng ilang sandali bago biglang pinatay ang radyo sa sasakyan. Tumanggi ka pa ring makinig sa akin, sabi ni Marian, nanlulumo. Kumunat ang noo ni Justin. Anong nangyari? May narinig ako habang nakatayo ako sa may pintuan kanina. Ang lalaking tumawag sa iyo na brother-in-law, ay dapat kapatid ni Teresa, di ba? Tahimik na tinitigan ni Marian si Justin. Awkward na ngumiti si Justin. Ito lang ang ramblings ng isang batang lalaki na masyadong nagsasalita. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Bahagyang umiling si Marian. Sinabi ko sa iyo na huwag mong idamay ang iyong sarili kay Teresa, ngunit tulad ng inaasahan, ikaw lang ang nagmamalasakit sa iyong sarili at hindi mo ako pakikinggan. Hindi mo ba kayang pigilan ang iyong sarili? Kailangan mo bang makipagkulitin sa bawat magandang babae? Marian, hindi ko talaga nilapitan si Teresa. Siya ang nagkusa na hanapin ako sa halip. May nararamdaman siya para sa akin. Hindi ko naman siya basta-basta mapapaalis, hindi ba? Hindi ko rin siya pinalabas dati. Kinailangan naming magkita kamakailan dahil sa work-related partnership, kaya nagkataon na nakilala ko ang kanyang nakababatang kapatid na si Joshua sa Stonegate, walang magawang sabi ni Justin. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi niya sinusubukang itulak ang responsibilidad kay Teresa, ngunit inilarawan lamang ang katotohanan. Tila nabigla si Marian, ngunit hindi siya masyadong natuwa. Kahit na mahanap ka ni Teresa, kung wala ka talagang nangyayari sa kanya, narinig kong tinawag ka ni Joshua na bayaw. At saka, matagal na kitang pinaalalahanan na layuan mo si Teresa, at hindi kita pipigilan na maghanap ng ibang babae. Kailangan mo ba talagang pumunta sa likuran ko at labagin ang isang panuntunang itinakda ko para sa iyo? Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilyang Dawson sa Central City? Ngumiti si Justin. Kaya alam mo na si Teresa ay mula sa angkan ng Dawson sa Central City. Nalaman ko lang 2 araw na ang nakakaraan. Mukhang ang asawa ko ay tahimik na nakakuha ng maraming impormasyon. Hindi pinansin ni Marian ang biro ni Justin. Sa tingin mo, bakit nagawang kontrolin ni Teresa ang Maple Group at naging CEO nila bilang isang babae? Sa palagay mo ba ay hindi nang ahas si Secretary Faye na hawakan siya dahil lang sa sobrang pagmamahal nito sa kanya? Kung hindi dahil sa suporta ng Dawson Clan, malamang na kinuha na siya ni Secretary Faye sa ngayon. Bakit pa niya hihintayin si Teresa ng higit sa 20 taon nang hindi kikilos? Hindi naisip ni Justin ang tungkol dito noon. Naunawaan lamang niya ang dahilan pagkatapos niyang maliwanagan ni Marian.
Hindi katakataka na tiniis ni Peter ang malamig na pakikitungo ni Teresa sa lahat ng oras na ito, at nagpumilit na hintayin siya ng matagal. Bilang pinakamalapit na tao kay Teresa, bakit niya isusuko ang ganoong pagkakataon? Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng anak kay Teresa, Didi. So ibig sabihin, galit na galit sa akin si Peter ngayon. Mukhang inagaw ko na ang posisyon na gusto niya ng husto, sabi ni Justin habang humahajejek siya. Bakit nakangiti ka pa rin? Hindi lang nasaktan mo ang Fang clan, baka na-provoke mo rin ang iba sa Dawson clan. Ikaw ay. Ano ako? Tiningnan ni Justin ang namumula na mukha ni Marian. Natutuwa siyang tingnan ang mukha nitong nagsasalita. Baliw ka. Galit na bulalas ni Marian. Oo. Dapat mong sabihin na ikaw ang aking dakilang asawa. Ayokong may maagaw ka sa akin, sa halip. Ang cute niyan, sabi ni Justin. Pinilit ni Marian na takpan ang kanyang ulo. Mabuti pa nga kung may urong niya ang ulo niya sa kwelyo niya. Bakit ba ang walang hiya nitong lalaking ito na magsabi ng napaka-cheesy? Naisip niya. Bagamat gusto niya talagang sabihin na asawa mo ako, hindi niya ito tapat. Huwag kang mag-alala, sabi ni Justin habang hinawakan niya ang pisngi ni Marian nang hindi ito pinapansin. Alam ko kung bakit ka nagalit ngayon lang. Ngunit ang iyong mga alalahanin ay wala. Bagamat hindi ako mahilig magulo, hindi rin ako natatakot sa gulo. Ako na ang bahala sa lahat tungkol sa Teresa, Peter at sa Dawson clan. Magiging maayos ang lahat. Niliit ni Marian ang kanyang katawan at karaniwang yumuko sa pintuan upang iwasan ang baluktot na kamay ni Justin. Napuno ng hiya ang mga mata niyang puno ng tubig. Ang intimacy sa pagitan nila ay tumaas ng husto sa kasalukuyan, na nagpabis ng tibok ng kanyang puso na pakiramdam niya ay nagbago na siya. Wala akong oras para alagaan ka. Hanggat hindi iniisip ni Tita Garrison na dahil sa akin muli ang ginagawa mo sa labas ng buong araw. Sinubukan kong pigilan ka noon, sabi ni Marian habang nakaramdam siya ng mali. Anong klaseng asawa ako? Sinong asawa sa mundo ang tutulong sa kanyang asawa na pumili ng mga manliligaw? Naisip niya. Hindi ko man ganap na ginampanan ang aking mga tungkulin bilang asawa, hindi ba't napakaraming manliligaw ng lalaking ito? Si Justin ay nahulog sa isang uri ng pagmumuni-muni. Hindi siya nagsalita kahit isang salita habang naglalakbay pa uwi, na naging sanhi ng kakaibang pakiramdam ni Marian. Pagbalik nila sa villa, bukas pa rin ang mga ilaw ng living hall. Ang telebisyon ay nagpapakita ng replay ng balita, ngunit si Rebecca lamang ang nanunood nito. Dapat ay natulog na sina Yuna at Lucille. Si Rebecca ay nakasuot ng pijama at nakabalot ng kumot habang nakalugay ang kanyang buhok. Ang pagkahapo ay nakasulat sa buong kaakit-akit niyang mukha. Napalingon si Rebecca nang makarinig siya ng ingay, at agad na nagpakawala ng kaaya-ayang ngiti nang makita niyang magkasamang umuwi sina Justin at Marian. Bumalik ka. Nagsaya ba kayo? Ma'am, humuhuni si Marian bilang pagkilala. Tita Garrison, hindi mo na kami kailangang hintayin na bumalik. Hindi na kami mga bata. Palagi kayong magiging mga bata sa aking paningin. Walang ina sa mundo ang hindi nag-aalala tungkol sa kanyang anak. Malapit mo nang mauunawaan kapag naging ina ka sa hinaharap, nakangiting sabi ni Rebecca. Napayuko si Marian dahil hindi siya naglakas loob na sumagot. Natatakot siyang masabihan na muling mag-anak. Bagamat handa siyang mamuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Justin, nadama niya na ang pagkakaroon ng anak ay isang bagay pa rin na nangangailangan ng higit na pag-iisip. Kahit na ang dalawa ay nagkaroon ng karanasan ng isang mag-asawa noon, ang isang pagkakataon ay nagdulot kay Marian ng maraming kahihinatnan. Dapat banggitin na, sa 2 dekada ng kanyang buhay bago nakilala si Justin, hindi pa siya nakakahawak ng kamay sa isang lalaki noon. Higit pa rito, ang mga damdaming ibinabahagi sa pagitan ng mga lalaki at babae ay kakaiba sa kanya. Gayunpaman, kahit papaano ay naibigay niya ang kanyang kailan isang puri sa isang tindera na nagtitinda ng tuhog ng karne ng tupa sa tabi ng kalsada, hindi banggitin na wala siyang memorya sa gabing iyon. Sa oras na iyon, gusto pa ni Marian na tumalon sa isang gusali sa pagmumuni-muni ng pagpapakamatay. Kahit na si Justin ay naging isang ganap na kakaibang tao ngayon, kay Marian, mayroon pa rin siyang napakaraming hindi malilimutang peklat, kaya natural lamang na makaramdam ng takot.
Tumingin si Justin kay Rebecca na may masalimuot na tingin. Walang ideya si Rebecca kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Nag-aalala, tinanong niya, Justin, may nangyari ba? Huminga ng malalim si Justin bago hinawakan ang medyo maliit na kamay ni Marian gamit ang isang kamay nito na naging dahilan para makaramdam siya ng pagkagulat. Pinipilit ba akong gawin ng walang hiyang lalaking ito na gumawa ng mahirap sa harap ni Tita Guo? Naisip niya. Marian, huwag mo na siyang tawaging Tia Garrison. Tawagin mo siyang nanay, sabi ni Justin. Natulala si Marian, habang si Rebecca ay namangha rin. Sabi ni Justin bago lumuhod, na naging sanhi ng hindi malay na pagkakaluhod ng katawan ni Marian. Nay, hindi kami nakaluhod noong Zenaikan New Year. Ngayon, bilang mga anak mo, luluhod kami at yuyuko sa harapan mo. Tama si Lolo. Sa mundong ito, walang mga magulang sa mundo ang may utang sa kanilang mga anak. Walang dahilan para magpigil ako na tawagin kang nanay. Dahil iyon sa taong nakatutok sa akin ng baril ay hindi ikaw. Tip ni Master, Kowtow, lumuhod at hawakan ang noo sa lupa bilang pagsamba o pagpapasakop bilang bahagi ng kaugalian ng mga Zenaikan. Nang matapos magsalita si Justin, sumandal siya sa lupa at idinikit ang kanyang noo sa lupa. Natulala, nasaksihan ni Marian si Justin na tapusin ang bawat hakbang. Sa wakas, hindi niya sinasadyang sumunod kay Justin at yumuko rin. Nang maging pinkish ang kanyang tenga at pisngi, gamit ang boses na kasing lambot ng lumilipad na lamok, sinabi niya, Nanay. Ang mga luha ay umagos sa mukha ni Rebecca na parang pagbuhos ng tubig. Marami siyang gustong sabihin ngunit pinipigilan niya ang hindi mapigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. 421. Napakaraming mga kaganapan ang nangyari sa gabi, ngunit kay Justin, ito ay isang araw lamang. Ang mga taong dapat parusahan ay dapat bigyan ng matinding aral, ngunit ang mga taong nararapat kilalanin ay dapat kilalanin, habang siya ay walang pakialam sa mga bagay na hindi nararapat pansinin. Gayunpaman, sina Marian at Rebecca, ay nahirapang makatulog ng gabing iyon. Naramdaman ni Marian na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang manugang ay lumalim ng husto. Nag-aalala siya tungkol sa kung paano niya ipagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Rebecca, at kung paano niya siya tatawaging nanay. Hindi kailangan ni Rebecca ng anumang komplikadong paglalarawan. Maliban sa excitement pa lang ang nararamdaman niya. Sa sobrang tagal ng paghihintay, natupad na rin sa wakas ang kanyang hiling, tulad ng isang manlalakbay sa gilid ng dehydration na bagong natuklasan ang isang oasis sa harap. Nang maisip niya kung paano lumuhod ang kanyang anak at manugang na babae at tinawag siyang nanay, hindi siya magsisisi kahit na mamatay na siya ngayon. Kasabay nito, marami pang plano si Rebecca para sa buhay ni Justin at ng kanyang asawa, higit sa lahat tungkol sa paghimok kay Marian na manganak ng mga apo. Nalaman niyang kailangan niyang planuhin ang bagay na ito. Hindi na siya makapaghintay ng masyadong mahaba, hindi pa rin banggitin na si Justin ay hindi maaaring pabayaang magdusa ng napakatagal. Tungkol sa katotohanan na si Justin ay malabog, matagal na niyang nakalimutan ang tungkol dito. Ang mga ina ay lahat ay makasarili. Ang kanilang anak na lalaki ay mas mahalaga kaysa sa manugang na babae, na nakatakdang magdusa ng bahagya sa pagtatapos ng araw. Isinasaalang-alang pa ni Rebecca na ayusin ang isang pulong para kay Justin at sa kanyang nakababatang kapatid na si Lester, upang mapagbuti nila ang kanilang kapatiran. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Rebecca na si Lester ay nagkaroon ng matinding puot kay Justin. Pansamantala lang siyang bumalik sa Kunlun Sect dahil hindi pa siya nakakapaghiganti sa ngayon. Kinaumagahan, dumating na ang pinakahihintay na araw ng bakasyon para kay Lucille. Ang langit ay mas maliwanag kaysa dati. Bagamat medyo malamig pa ang panahon, maaraw man lang. Maagang umaga, naghahanda na si Justin na umalis ng bahay, ngunit pinigilan siya ni Marian. Tayong tatlo lang ba ang pupunta ngayon? Tanong niya. Nahihiya, ngumiti si Justin at sumagot, nangako ako kay Joyce na sasanduan siya mamaya. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang tingin ni Little Sister Lysander ay halatang puno ng kawalang kasiyahan. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Pakiusap huwag masyadong maliit.
Ikaw ang CEO ng Yellow International, habang si Joyce ay isang sekretarya lamang. Bakit ka matatakot sa kanya? Humph! Hindi uubra sa akin ang provocation mo, sabi ni Marian habang galit na nakatitig kay Justin. Nakaramdam siya ng paghamak sa panlilinlang na ginamit ni Justin. Dahil apat tayo, pumunta at kumuha ng isa pang kotse. Mapupuksa ito kung hindi man kapag naikarga na ang mga gamit. Natigilan si Justin. May dala ka bang mga bagahe? Bukas at ang susunod na araw ay parehong katapusan ng linggo. Kung wala tayong apurahan, ang pananatili sa resort sa loob ng 2 araw ay hindi masyadong masamang ideya. Pahihintulutan si Lucille na mag-enjoy pa sa resort, sabi ni Marian nang hindi nagbibigay ng puwang para sa negosasyon. Pumunta sa garahe at ilabas ang Lexus SUV. Hindi naalala ni Justin kung anong mga sasakyan ang inimbak ni Marian sa kanyang garahe dahil napakaraming sasakyan doon. Nabalitaan na si Marian ay mayroon pang ilang mamahaling sasakyan na nakaimbak sa ibang lugar dahil hindi kayang ilagay lahat ng kanyang bahay. Dahil iminungkahi ni Marian na kumuha ng malaking SUV, walang dahilan para tumanggi siya. Pagkatapos pumasok ni Justin sa underground na garahe, ipinatawag ni Marian si Lucille. Hinihila ni Lucille ang 2 maliliit na bagahe. Nagtataka siyang tumingin sa paligid bago nagtanong, "Elder sister, nasaan si Brother Gibson?" Nakatanggap si Marian ng sarili niyang bagahe mula kay Lucille habang sinabi niya, "Hiniling ko sa kanya na palitan ang kasalukuyang sasakyan namin ng medyo mas malaking kotse para mas komportable kaming maupo." Maliwanag na walang opinyon si Lucille sa harap ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi siya kailanman utol sa anumang sinabi ni Marian. "Oh," sagot niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nasa loob pa rin si Justin. Mahinang sinabi ni Lucille, "Elder sister, hindi niyo na talaga ako kailangang ilabas. Alam kong abala kayo. Magiging okay lang ako, talaga." Nanatiling tahimik si Marian habang hinahawakan niya ang buhok ni Lucille. Parang may naramdaman si Lucille. Isang mainit na ngiti ang pinakawalan niya habang nakatingin kay Marian. Vroom! Isang malakas na ingay ng makina ang umalangaw-ngaw. Sa wakas ay nailabas ni Justin ang sasakyan sa garahe. Ang itim na Lexus LX 570 ay parang isang halimaw na lumabas sa hole nang ito ay nasisinagan ng sikat ng araw. Tumawid ito sa isang field bago dumating sa harap ng 2 babae. Ang 5 metrong haba at 2 metrong lapad na kotse ay nagmukhang hindi kapani-pani walang maliit sa 2 babae. Ibinaba ang bintana ng sasakyan. Sinabi ni Justin kay Marian, "Asawa, diretso mong ipinakikita ang iyong kayamanan kay Joyce. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 milyong sa Zeneca, hindi ba? Hindi natin kailangan ng ganoong kalaking SUV para sa 4 na tao lamang." Ang 5.7 litro, V8 na makina na may 381 lakas kabayo, na higit 100 kaysa sa ordinaryong SUV. Ito ay hindi isang kotse na maaaring imaneho dahil lamang sa isang tao ay may pera. Sino ka para manghusga? I like this car. At saka, paanong ang prinsesa ng Anclan ay hindi kayang bumili ng ganitong klaseng sasakyan? Hindi pinansin ni Marian ang sinabi ni Justin. Hinailan niya si Lucille at inilagay ang mga bagahe sa huling hanay ng sasakyan. Si Marian ay orihinal na nagplano na umupo kasama si Lucille sa likod. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan na hinahayaan niya ang vixen na si Joyce na maupo sa harap ni Justin. Kaya, lumabas siya ng kotse at bago buksan ang pintuan sa harap upang umupo sa front passenger seat. Hindi mapigilan ni Justin na maging nakakatawa nang masaksihan niya ang lahat ng kilos ni Marian. Gayunpaman, hindi niya ito tinawag sa kanyang mga aksyon. Pagdating niya sa isang coffee shop na malapit sa Yellow kung saan pumayag siyang kunin si Joyce, makikita si Joyce na nakasuot ng puting down jacket na may pares ng malaki at orange na headphone. Sa malamig na kalye, lumilitaw siya na maliwanag. May maliit na bagahe din sa harap ni Joyce. Malinaw na naghanda siya para sa araw na ito, naiwan si Justin na tanging walang dinala. Mukhang iniiwasan ni Joyce na asar kay Marian. Wala siyang suot na make-up.
Posibleng dahil sa kakulangan ng tulog kamakailan, nagkaroon siya ng bahagyang pande eyes, na naging dahilan upang magmukhang mas kaibig-ibig siya. Matapos matiyak na si Justin ay nasa loob ng malaking SUV na nakaparada sa kanyang harapan, bahagyang ibinuka ni Joyce ang kanyang bibig sa gulat, bago pumasok sa kotse sa gitnang hanay. Magandang umaga, Elder Sister Marian. Unang binati ni Joyce si Marian sa pagpasok sa kotse, at tinawag pa siya sa matalik na paraan. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian. Hindi binibigyan ng isang sampal ang nakangiting tao. Dahil ganoon ang ugali ni Joyce, walang dahilan para maging bastos si Marian bilang kapalit. Nagawa lamang ni Joyce na maging ganitong adaptive pagkatapos maging stewardess sa loob ng maraming taon. Kinailangan niyang ibaba ang kanyang pride bilang miss ng isang major clan para magsilbi sa mga pasahero ng flight. Kaya, siya ay ganap na naiiba mula sa lahat ng iba pang mga kababaihan na ipinanganak sa mga pangunahing angkan. Alam ni Joyce na hinding-hindi siya mananalo laban kay Marian, kaya nagpasya siyang kumilos ng masunurin at palaging umatras kung kinakailangan. Ang pagpapasaya sa lehitimong asawa ang kanyang pangunahing prioridad. Matanda na ba ako? Bakit mo ako tinawag na ate? Tanong ni Marian. Tila nagkamali si Joyce. Marahan niyang tinanong, kung gayon. Kung gayon, tatawagin ba kitang nakababatang Sister Marian? Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Marian sa buong katawan niya. Nanatili siyang tahimik saglit bago sinabing, kalimutan mo na iyon. Gagawin ni Kuya. Nang walang magawa si Marian, pinigilan ni Justin na nagmamaneho ang sarili sa pagtawa. Isang Joyce na nakaupo sa likod ay kumandat kay Lucille, at gumawa ng isang matagumpay na kilos. Tinakpin ni Lucille ang kanyang ngiti gamit ang kanyang kamay. Ang isang Joyce ay maaaring ituring na kanyang unang tunay na kaibigan sa Stonegate. Bagamat bahagyang naawa siya kay Marian, hindi niya inaasahan na makita si Joyce na binubuli ni Marian. Ang paglalakbay sa spa resort ay bigyan o tumagal ng 1 oras o 2. Ang tatlong babae ay hindi nakatulog ng buo kaninang madaling araw. Sa ilang mga punto sa paglalakbay, nagsimulang makipag-usap si Joyce kay Lucille tungkol sa pinakabagong drama. Tinalakay nila kung gaano nakakaantig ang mga dialogo, sinong ina sa loob ang masama, sinong artista ang matapang, at mga bagay na katulad niyan. Si Marian ay orihinal na hindi gustong makipag-chat kay Joyce. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Lucille ay naging isang taksil, habang siya ay masayang nakikipag-chat sa malayo kasama ang vixen na si Joyce. Ang masama pa nito, ang Korean drama na pinag-uusapan ng dalawang babae ay ang pinakagusto ni Marian, kabilang sa mga napanood niya noong bakasyon. Paminsan-minsan, nakikinig si Marian sa kanilang pag-uusap. Kapag narinig niya ang isang bagay na sa tingin niya ay hindi tama, halos mawalan siya ng kontrol sa kanyang bibig. Sa wakas, nang talakayin ni Joyce si Lucille tungkol sa isang problema ng kwento na mahirap unawain, sinabi ni Lucille kay Marian, Elder Sister, napanood mo na rin ang palabas na ito. Sabihin sa amin ang iyong pagsusuri kung ang sumusuporta sa aktres ay masangkop para sa pangunahing aktor. Bahagyang namula si Marian. Ang katotohanan na mahilig siyang manood ng Korean drama ay palaging inilihim. Nakaramdam siya ng hindi komportable na ipaalam ito kay Joyce ng ganoon na lamang. Gayunpaman, sa wakas ay nakahanap si Marian ng pagkakataon na sumali sa kanilang talakayan. Mabilis niyang nailabas ang lahat ng gusto niyang sabihin kanina sa masiglang paraan. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang tatlong babae sa kanilang madamdaming diskusyon, na para bang nasa isang fan club. Matagal nang nawala ng kontrol si Marian sa kanyang malamig na aura. Ngayon, siya ay hindi naiiba sa isa pang maliit na batang babae na bumubulusok sa kanyang mga plot ng romansa. Dapat itong banggitin na ang kanyang kasalukuyang pag-uugali ay sa wakas ay tumugma sa kanyang tunay na edad. Isang mahinang ngiti ang makikita sa mga sulok ng labi ni Justin. Dapat ay tinanong na ng maliit na vixen si Lucille tungkol sa mga interes ni Marian bago gumawa ng mga detalyadong paghahanda sa mga paksa ng talakayan, upang mapag-usapan niya ang mga ito sa kotse kapag naruroon si Marian, naisip niya. Hindi pa niya narinig na nagsalita si Joyce tungkol sa Korean drama kasama si Lucille. Wala siyang interes sa mga ganitong drama.
Malamang, ito ang inihanda ni Joyce para mapabuti ang kanyang relasyon kay Marian. Pagkarating ng sasakyan sa spa resort na pagmamay-ari ng Yellow International, tuluyang bumaba sa kotse ang tatlo nang makaramdam ng uhaw, bago hinaila ang kanilang mga bagahe papasok sa guest house. Sinamantala ni Joyce ang pagkakataon ng kausapin ni Marian ang manager ng hotel. Sumandal siya kay Justin bago sinabing, "Hobby, ang mental age ng Empress ay mas bata pa kaysa kay Lucille. I swear on behalf of my woman's instinct." Tip ni Master, sa Zanaican Imperial Harem, ang Empress ay asawa ng Emperador, habang ang iba pang babae ng Emperador ay tinatawag na concubines. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong habang nakatingin kay Marian na naging malamig at mahigpit muli nang bumalik sa kanyang estado sa pagtatrabaho. Malambing niyang sinabi, "Talaga? Parang hindi. Mas passionate lang siya pagdating sa Korean drama." Hindi mo ba napansin ang siga sa kanyang mga mata nang magsalita si Sister Marian tungkol sa kwento ng Korean drama? Tanong ni Joyce habang nakapout. Kakaiba ang ngiti ni Justin habang nagtanong, bakit mo tinatawag ulit ang kanyang nakababatang kapatid na babae? Hindi ba't siya ay nakatatandang kapatid na babae? Ngumuso si Joyce sa kawalan ng kasiyahan. Ito ay isang pandaraya lamang na ginagamit sa mga bata. Siya lamang ang nararapat na maging aking nakababatang kapatid batay sa kanyang edad sa pag-iisip. Sa palagay ko ay mas bata pa siya kaysa sa mga may karanasang middle schoolers. Siya ay walang iba kundi isang maliit na babae. Sa sandaling ito, natapos na ni Marian ang pagtalakay tungkol sa ilang bagay tungkol sa trabaho. Lumingon siya at sinabing, "Huwag kang tatambay dyan. Pumunta at tingnan mo muna ang iyong mga bagahe. Tara na." Elder Sister Marian. Isang matamis na ngiti kaagad ang ginawa ni Joyce bago sumunod sa likod ni Marian. 422. Hindi na nagulat si Justin sa tusong pag-uugali ni Joyce. Maging siya mismo ay naloko sa kanyang tusong ugali noong una niya itong makilala. Sa kabilang banda, si Marian ay bago sa lahat ng bagay na hindi batay sa negosyo. Siya ay hindi kapani-paniwalang-walang muwang pagdating sa romansa, kung saan si Joyce ay hindi nakakagulat na isang veterano. Gayunpaman, ang kusang si Joyce ay hindi naglalayo na palitan si Marian bilang asawa. Ang ginawa lang niya ay gumawa ng maliliit na ulat tungkol kay Marian sa likod niya kay Justin, na hindi nag-abala tungkol dito. Pagkarating sa lobby, nakatanggap si Marian ng 2 door card mula sa manager. Dapat ay nabook na ang 2 kwarto. Ipinasa ni Marian ang isa sa kanila kay Joyce. Dahil medyo nagka-bonding sila sa kotse kanina, she decided to play nice. Mananatili ka sa Lucille habang ako ay nasa parehong silid kasama si Justin. Hindi lamang si Justin ang nagulat, maging si Lucille ay natulala. Sinabi lang ba ni Marian na gusto niyang manatili kay Justin, ay the same room? Tila napansin ni Joyce ang hindi pangkaraniwang kapaligiran, ngunit hindi na nagsalita pa habang nakangiting tinanggap ang card. Humajejek si Justin habang nakasandal siya kay Marian. "Miss, magkatuluyan ba talaga tayo? Bakit? May pagtutol ka ba? O mas pipiliin mong manatili sa iba?" Walang pag-aalinlangan na tanong ni Marian habang ang kanyang mga mata ay naningkit at binalik ang dalawang nagyayelong tingin sa kanya. Medyo nahiya si Joyce. Kahit na alam niya ang relasyon namin, hindi niya ito basta-basta pwedeng i-refer. Siya nga ay isang maliit na babae na napakabagsik sa paglutas ng mga problema sa relasyon, naisip niya. Ang pagsagot ng parehong oo, o hindi, ay makakaasar sa kanyang babae, kaya pinilit ni Justin na tumawa para makaligtas sa pagsubok. Pakiramdam ni Lucille ay walang pakialam. Noong una ay naisip niyang makakasama niya sa isang silid si Marian. Ngayon na si Joyce ay naging parang kapatid niya, malapit na kaibigan, ayos na siyang manatili sa tabi niya. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Lucille ang pag-aalala kung may mga problemang lilito pagkatapos matulog sina Marian at Justin sa iisang silid. Nang makarating ang 4 sa pinakamataas na palapag ng gusali, napagtanto ni Justin na ang mga silid na ito ay para sa mga VIP. Bawat isa sa kanila ay madaling mapaglagyan ng 4 na tao. Hindi nakapagtataka na si Marian ay handang manatili kay Justin.
Kahit na nasa loob sila ng iisang silid, milya-milya ang agwat nila sa isa't isa. Natuwa si Marian nang makita ang pagkabigo sa mukha ni Justin. Magpahinga tayo saglit sa kwarto. Aalis tayo para sa tanghalian mamaya, pagpapaalam ni Marian bago pumasok sa kanyang silid. Ang silid ay malinis at pinalamutian ng maganda. Pininturahan ito ng puti na may maiinit na kulay para sa kaibahan. Napuno ng hindi malinaw na amoy ng rosas ang silid. May mga maselang kasangkapang gawa sa kahoy at 43 pulgada na telebisyon na nakasabit sa dingding kahit isang laptop ay ibinigay sa mesa ng opisina. Ang silid na ginawa sa paraang ang silid tulugan at sala ay kinuha ang halos lahat ng espasyo. Ang mga sofa na gawa sa tunay na katad ay inilagay sa sala na ang sahig ay natatakpan ng malambot at wool na carpet, habang ang dalawang single bed ay nasa kwarto. Pinulot ni Justin ang isa sa tabi ng bintana at humiga na nakaharap ang katawan sa kisame, bago mabilis na nagsimulang humilik. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian. Isang pink na patch ang bumungad sa kanyang puting mukha. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan kung bakit niya ito ginawa ay para pigilan si Justin na magkaroon ng pagkakataon na palihim na magsaya kasama si Joyce, kung hindi ay hindi siya maglalakas loob na makisama sa isang silid. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Marian na wala siyang ideya kung paano siya makikipag-ugnayan kay Justin na nasa parehong silid niya. Mula nang magpakasal sila, hindi na sila nagkaroon ng maraming pagkakataon na makipag-ugnayan ng malapitan, lalo pat magkasama sila sa isang kwarto. Babe Marian, huwag ka nang mangarap. Nakakapagod ang pag-upo sa kotse. Halika at tumabi sa akin saglit. Napaka-komportable dito, sabi ni Justin na may masamang ngiti habang nakahilig ang ulo para tingnan si Marian. Hindi ako pagod, determinadong sagot ni Marian. Ay, ano bang dapat ikahiya? Asawa mo ako, hindi mo tigre. Kahit kailan hindi kita pinilit na makipagkasundo sa akin. Posible bang natatakot kang kunin ko ang busog ng puwersahan? Hindi mo ba naisip na gawin ito dati? Sabi ni Marian habang pinipigilan niyang ngumiti. Naalala ni Justin ang gabi kung saan siya palihim na pumasok sa silid ni Marian para gawin iyon, na labis niyang pinagsisihan, dahil ito ang naging ebidensya ng kanyang attempted crime. Hindi mo dapat panghawakan ang mga pagkakamali ng iyong asawa sa lahat ng oras. Alam mo na hinihintay pa rin tayo ng ating ina na magkaanak. Kung mahiyain ka, kahit ako ay nahihiya na magtanim ng mga binhi, sabi ni Justin. Dahil sila lang ang nasa kwarto, hindi na niya kailangan pang magtago ng kahit ano. Agad na namula ang mukha ni Marian. Walang may gusto sa mga binhi mo. Bakit ba ang bastos mo kapag nagsasalita? Hindi ako pinalaking may kultura. Hindi pa nga ako nakapag-aral sa elementarya dati. Ang pagpasok sa trabaho ay parang pagbibigti. Ngayong nagkaroon na ako ng pagkakataong magsaya, gusto mo pa bang magsuot ako ng maskara? Sabi ni Justin habang masayang itinaas ang kanyang mga binti. Nakangiting sabi niya, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Mas nagkaroon ako ng kalayaang magsalita noong nagtitinda ako ng tuhog ng karne ng tupa. Ni hindi mo pa narinig ang kalahati nito. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo? Maaari kang makinig sa iyong sarili. Binigyan siya ni Marian ng isang galit na titig bago tumalikod at umalis sa banyo. Bang! Sinara niya ang pinto pagkaalis niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Joyce at Lucille upang kumatok sa kanilang pintuan. Binuksan ito ni Justin para sa kanila, at nakita lang si Lucille na nakasuot ng puting sportswear. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod, dahilan upang siya ay tumingin masigla at kaibig-ibig. Ang isang Joyce naman ay nagpalit ng sobrang kapal, Korean-style hoodie at isang pares ng tight-fitting jeans, na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit at curvy na likod. Naglagay siya ng light layer ng makeup sa mukha niya. Dahil wala nang makita si Marian, binigyan niya si Justin ng mapang-akit na tingin. Naramdaman ni Justin na ang kanyang hipag at kasintahan ay may iba't ibang estilo. Sa sandaling ito, si Marian na bumalik sa normal ay lumabas mula sa banyo. Elder sister, bumaba na tayo. Tiningnan ko ang mapa ng resort na ito. Mayroon pang ang lawa dito. Naniniwala akong maganda ito.
Gusto kong pumunta at tingnan, sabi ni Lucille. Marami pa siyang hindi napupuntahan noon. Para sa kanya, ang paglabas para sa isang bakasyon ay isang napakabihirang kaganapan. Natural, hindi siya tatanggihan ni Marian, hindi pa banggitin na pumunta siya rito para hayaang makapagpahinga si Lucille. Nakangiting sabi niya, sige. I'll ask someone to send cooking ingredients there. Pwede tayong mag-barbecue sa tabi ng lawa, kaya doon na lang tayo mag-lunch. Barbecue. Sinampal ni Justin ang kanyang dibdib. How dare you ask another person to barbecue? You have a professional right here. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian. Muntik na niyang makalimutan na nag-barbecue pala ang kanyang asawa. Alam ni Kuya Gibson kung paano ito gawin. Sige, dapat masaya. Ang mga mata ni Lucille ay parang naglalaman ng maraming bituin, habang ang kanyang ekspresyon ang naging deciding factor. Ang mga kagamitang kailangan para sa isang barbecue ay likas na inihanda ng mga manggagawa doon. Inalok ng manager ng resort na ipadala silang 4 sa lawa gamit ang isang golf cart, ngunit tinanggihan ni Marian ang kanyang alok dahil nagpasya siyang maglakad. Sa katunayan, bilang CEO, bihira para kay Marian ang pumunta rito. Karamihan sa mga taong nagtatrabaho sa resort ay nagsisikap na makuha ang kanyang mabuting panig. Sa kasamaang palad, mayroon siyang aura na tatanggihan ang mga tao mula sa ilang milya ang layo mula pagkabata, na nagpapahirap sa kanila na subukan at makakuha ng pabor. Ang panahon ay medyo malamig dahil ito ay simula ng tagsibol. Marami pa ring bisita sa spa resort. Si Justin na naglalakad kasama ang 3 nakamamanghang dilag ay madaling nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Gusto ni Lucille na makita ang pinakamalalim na bahagi ng lawa na gawa ng tao. Ito ay masasabing isang maliit na reservoir na itinayo sa matataas na lugar. Medyo malayo pa ang lalakbayin nila bago makarating doon. Habang naglalakad sila, ang mga puno ay malumanay na umindayog sa hangin na nagpapahintulot sa mga naninilaw na dahon na lumutang sa lupa. Ang mga puno ng conifer ay partikular na berde, habang ang mga zenaicen na parasol tree at camphor tree ay hubad. Medyo kakaiba ang eksenang ito, ngunit ang sariwang hangin ay nagpabagal sa mga yapot ng 4. Mahinang pinag-usapan si Joyce kay Lucille paminsan-minsan, na naging dahilan upang ipakita sa mukha ni Marian na naglalakad sa harapan ang sama ng loob. Si Lucille ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakaramdam siya ng kaunting pag-iisa. Ngumiti si Justin at bumulong kay Marian, Little Marian, kung nalulungkot ka, bakit hindi tayo magkahawak ng kamay habang naglalakad? Agad na tumalikod si Marian at umaktong parang wala siyang narinig. Tanghali na nang makarating sila sa tabi ng lawa. Ang lawa ay mapanimdim kapag nasisinagan ng araw. Ang paparating na hangin ay basa-basa at malamig, na naging dahilan upang bahagyang manginig sina Marian at Joyce. Si Lucille ay ganap na hindi naapektuhan habang siya ay nagsasanay ng panloob na enerhiya. Napaka-cute niyang tingnan nang isawsaw niya ang sarili sa tanawin sa paligid ng lawa. Naglakad si Joyce patungo sa likod ni Justin at bumulong, Hobby, nagugutom na ako. Mabilis na mag-ihaw ng pagkain para sa atin. Naniniwala akong gusto mo lang kumain, sabi ni Justin bago lumapit sa likod ni Joyce at kinurot ito. Ang mga mata ni Joyce ay parang maglalabas ng tubig kapag pinisil. Si Marian ay nakatayo wala pang 1 metro ang layo. Nakita niyang masaya at panabik ng hawakan ni Justin ang kanyang puwitan ng ganoon. Naughty. Binibuli mo lang ako. I dare you to touch younger sister Marian, sabi ni Joyce habang dinilaan niya ang kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Justin habang pinipigilan ang apoy sa kanyang puso. Sinulyapan niya si Marian na hindi napansin ang anumang bagay bago nilinaw ang kanyang boses. Tere na nga mananghalian na. Medyo malamig dito. Sayang naman kung magkasakit sa biyaheng ito dahil sa hangin. Nag-aalala si Justin na mabibigo niyang gilan ang kanyang sarili na hawakan ng magkasama sina Marian at Joyce. Dahil hindi masyadong malayo ang lugar na kanilang pupuntahan, hindi tutol si Lucille na mahilig sa tanawin. Tuwang-tuwa siyang pumunta sa rest area kasama ang iba. Ang mga server ay naghanda ng isang malaking bilang ng mga kagamitan sa barbecue kasama ng tupa, karne ng baka, sausage, at iba pang mga sangkap.
Kinailangan lamang ni Justin na mag-apoy ng mga uling bago siya makapagluto. Sa paglalakad ng napakalayo, ang tatlong babae ay talagang gutom na gutom. Inalis ni Justin ang kanyang panlabas na Amerikana at sinindihan ang mga uling. Patuloy niyang dinagdagan ng init bago inilagay ang barbecue net sa ibabaw ng mga uling. Nawala na ang lamig sa paligid ng kalan. Si Justin ay nakatayo sa pinakamalapit sa kalan, kaya hindi nagtagal bago siya nagsimulang pawisan. Naramdaman ni Justin na pawis na rin ang kanyang itaas na katawan. Walang pag-aalinlangan ay tinanggal na rin niya ang kanyang sweater na naging kalahating hubad. Si Joyce ay medyo bukas ang isipan, kaya natutuwa siyang si Justin ay nakatutok sa pag-ihaw. Nahihiya si Lucille kaya hindi na siya naglakas loob na tingnan ang malakas at matangkad na pang-itaas na katawan ni Justin. Nagulat at naiina si Marian. Ang daming bisitang dumadaan. Sinong nasa tamang pag-iisip ang mag-aalis ng ganyang damit? Naisip niya. Dapat banggitin na ang pagiging kalahating hubad sa publiko ay labag sa batas. Bilisan mo, magsuot ka ng damit. Alam mo ba ang itsura mo ngayon? Nagreklamo si Marian sa kawalang kasiyahan. Ngumiti si Justin at nagpaliwanag, hindi ko sinusubukang ipagmalaki ang katawan ko. Mababasa ang damit ko kung hindi ko ito tatanggalin. Hindi ako komportable na tumayo sa hangin na basang-basa ng pawis. Hindi pa rin iyon magagawa. Lahat ng dumadaan ay nakatingin sa iyo. Nakakahiya. Nakaramdam ng kahihiyan si Marian para kay Justin. Who the heck care about them? Walang nakakakilala sa akin dito. Ngumisi si Justin. Nakangiting sabi niya, hindi mo ba naisip na napakalalaki ng asawa mo? Tanong niya bago nag-flex ng muscles. Tumawa si Joyce habang pumapalakpak. Hub, perm hindi. Director Gibson, ang galing mo. Isang galit na titig ang ibinigay ni Marian kay Joyce. Stupid vixen, naisip niya, bago tumingin kay Justin na nakangiti na parang walang ginagawa at masakit na ipinikit ang kanyang mga mata. Kanino ko na lang pinakasalan? 423. Sina Justin, Joyce, at Lucille ay nasiyahan sa kanilang tanghalian sa barbecue. Sa totoo lang, mas nadama ni Justin sa bahay ang paggawa ng mga mababang gawain tulad nito dahil mukhang mas relaxed siya kaysa magtrabaho sa opisina. Isinasaalang-alang pa ni Justin na kumbansihin si Marian na talikuran ng Yellow International, at sundan siya sa palengke para magbenta ng mutton skewers. Maaari pa nga silang magrente ng storefront. Gayunpaman, gayong magandang panaginip ay sa huli ay isang panaginip lamang. Si Marian sa kabilang banda ay walang natikman sa kanyang pagkain. Siya ay nag-iisip tungkol sa isang nobelang nabasa niya. Ang pangunahing artista ay isang propesor na nagpakasal sa isang opisyal sa militar. Dahil sa labis na malaking pagkakaiba sa kultura, palaging naramdaman ng propesor na ang kanyang asawa ay hindi mabata na bulgar, ngunit nabigong sumuko sa lalaking iyon. Sa pagtatapos ng nobela, kasama pa rin ng propesor ang kanyang asawa, ngunit hindi siya nakaisip ng dahilan para tanggapin ang bulgar na asawang ito. Dati naramdaman ni Marian na ang propesor ay direktang kinokontra ang sarili. Bakit hindi niya hiwalayan ang lalaki gayong wala naman itong kakayahan? Sa wakas pagkatapos ng lahat ng oras na ito, siya mismo ay natanto. Pagdating sa mga usapin sa pagitan ng mga lalaki at babae, ang lohikal na pangangatwiran ay kadalasang hindi ang bagay na dapat unahin. Nang makita ang kalahating hubad, mukhang magsasaka na lalaki na nakaupo sa kahoy na upuan sa tabi niya na hindi man lang nag-abalang panasan ng tisyo ang kanyang malangis na bibig habang ginagamit ang kanyang braso sa halip, hindi napigilan ni Marian na huminga ng malalim. Kumuha siya ng isang stack ng tisyo at ipinasa kay Justin. Huwag mong gamitin ang iyong mga kamay. Ang mga ito ay madumi ngayon. Ngumisi si Justin. Sanay na akong ganito ang ugali ko. Kahit na ang mga mangkok ay itinuturing na isang luho para sa akin noon, lalo pa ang paggamit ng tisyo, kaya hindi ko namamalayan na pinunasan ko ang aking bibig gamit ang aking kamay. Tinanggap ni Justin tisyo at hindi malinaw na pinunasan ang kanyang mga labi. Bagamat curious si Marian tungkol sa buhay ni Justin noon, pinili niyang huwag ng lingunin. Isa o dalawa lang ang alam niya tungkol sa kanya.
Pakiramdam niya ay sasabihin sa kanya ni Justin kung naramdaman niyang kailangan niyang malaman ito. Dapat banggitin na ang kapwa ay talagang madaldal na tao. Dahil hindi pa niya ito sinasabi sa akin noon, baka maramdaman niyang hindi ko na kailangan pang malaman. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo habang siya ay malumanay na ngumiti. Ang kanyang maladyosa, matikas na mukha ay mukhang nakakaantig lalo na, ngunit hawak niya ang isang kalahating kinakain na pakpak ng manok sa kamay, na naging dahilan upang tumingin siya ng kaunti. Sa kasamaang palad, walang nakapansin sa kanyang ngiti. Pagkatapos kumain ng tanghalian, isang grupo ng mga madamdaming server na handang magtrabaho nang wala saan ang maaaring linisin ang lahat ng basura. Kumunat ang noo ni Marian at sinabi sa isa sa mga server, hilingin sa iyong manager na ihinto ang pagpapadala ng mga tao para sundan kami. Wala itong pinagkaiba sa pagmomonitor. Nakakainis ako. Sandaling natahimik ang server sa takot. Yumuko siya at ibinaba ang kanyang ulo bago nauutal, Boss Lysander, patawarin mo kami. Wala sa aming intensyon na subaybayan ka. Gusto lang naming pagsilbihan ka dahil halos hindi ka na pumunta rito. Kinawian ni Marian ang kanyang kamay para hudyat na umalis na sila. Kailangan niyang kumilos sa isang marangal na paraan sa harap ng kanyang mga empleyado. Napakahanga ni Elder Sister Marian, mahinang sabi ni Joyce. Tiningnan siya ni Justin sa mapaglarong paraan. O ganito rin ba ang tingin mo sa kanya? Siyempre, seryosong sabi ni Joyce, ngunit ang intensyon na tumawa sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanya. Pagkatapos kumain, sinuot ni Justin ang kanyang panlabas na Amerikana. Talagang nag-e-enjoy siyang nakahafubad habang nakatayo sa malamig na hangin. Madalas niya itong ginagawa kapag nagmimisyon sa Siberia. Sa panahong iyon, kinailangan pa niyang gumuhit ng mga magulong linya sa kanyang katawan gamit ang itim na tinta para itago ang sarili sa madilim na kagubatan. Hindi lamang ito nakatulong sa kanya na maiwasan ang ilang mga halimaw, maaari rin siyang makakuha ng isang pagpatay sa isang ambush. Ang mga sandaling ito ay parang kahapon lang nangyari. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nakakuha siya ng isang napakagandang asawa at maraming magagandang manliligaw, hindi banggitin na siya ay naging isang manggagawa sa opisina. Hindi naging monotonous ni Justin ang kanyang kasalukuyang buhay, na pumasok sa trabaho araw-araw at umuwi para sa hapunan. Mas nakaramdam pa siya ng kasiyahan sa ganitong paraan. Of course, it would have been perfect if his wife was willing to cooperate by getting along with his lovers. Dahan-daang tinahak ng apat ang lawa habang hinahampas ng hangin ang kanilang buhok. Amoy putik at mga dahon, ngunit ang ngiti sa mukha ni Lucille ay hindi kailanman nabura. Inilarawan niya kina Joyce at Marian ang kanyang mga karanasan noong siya ay nanirahan sa MA Mountain, kaya walang tigil na nag-uusap ang tatlong babae. Sa paghusga sa sitwasyon, tama ang desisyon na ilabas si Lucille. May maliit na rest station sa malapit, pangunahin para sa mga pagod na bisita na makapagpahinga bago magpatuloy. Ang mini store ay nagbebenta ng umuusok mainit na herbal na itlog, tuyong tokwa at ilang inumin. Gayunpaman, dahil tanghalian pa naman, medyo walang laman ang rest area. Tanging isang matandang lalaki na nakasuot ng tank top ang natitira para asikasuhin ang negosyo. May isang mini game station sa labas ng tindahan na nakakuha ng atensyon ng mga babae. Ang mga hagdan na ginamit bilang isang display ay napuno ng mga karton na manika. Ito ay isang laro kung ang kalahok ay nagawang makatama ng isang manika pababa mula sa hagdan gamit ang mga plastik na bola, ito ay sa kanila. Ang ganitong laro ay karaniwang nasa lahat ng lugar sa isang palaruan, ngunit sina Marian, Lucille, at Joyce ay hindi ito madalas na nakita, kaya ang partikular na ito ay sumikat sa kanilang mga interes. Sa tuktok ng hagdan ay nakatayo ang isang Snow White, malaking polar bear doll na mukhang hindi kapani-pani walang kapansin-pansin dahil sa bilog na katangian nito. Si Joyce ay hindi masyadong nasa sabik, hindi katulad ng parang bata na sina Marian at Lucille. Lalo na itong nangyari kay Marian. Noon, naging interesado siya sa dumpling pabalik sa tindahan, na naging dahilan upang makilahok si Justin sa hamon. Ngayong napansin na niya ang malaking polar bear, nagliwanag ang mga mata ni younger sister Lynn.
Alam ni Justin na masyadong nahihiya si Marian na magmungkahi na makilahok sa laro, kaya sinabi niya, mukhang kawili-wili ang laro. Dahil may oras tayo, bakit hindi natin ito subukan? Napuno ng kagalakan ang mga mata ni Marian, ngunit nanatili pa rin siyang walang ekspresyon. Okay lang ako sa kahit ano. Lucille, gusto mo bang maglaro? Malakas na tumango si Lucille syempre. Kaya, nilapitan nila ang matanda bago nagtanong si Justin, Lolo, magkano ang sinisingil mo para sa larong ito? Itinuro ng matanda ang isang maliit na signboard na gawa sa kahoy. May mga salitang isinulat ng isang writing brush, $5 for 2 tries, $10 for 5 tries. Kung gayon, magbabayad ako ng $30 sa ngayon. Bawat isa sa inyo ay maaaring magkaroon ng 5 pagsubok, sabi ni Justin habang naglalabas siya ng 50 yuan na papel mula sa kanyang bulsa. Tila nilalamig ang matanda. Bahagyang kinilig siya habang tinatanggap ang pera. Pagkatapos bigyan si Justin ng 20 yuan na sukli, pagkatapos ay ipinasa niya ang isang basket sa bawat isa sa mga babae. Girls, tumayo kayo sa likod ng mesang ito para ihagis. Nakasalalay sa swerte mo ang tamaan mo o hindi. Inirerekomenda ko sa inyo na tunguhin ang maliliit, at iwanan ang malalaki ng hindi nagalaw. Malaki ang posibilidad na mahulog sila kahit na nagawa mong tamaan ang isa, payo ng matanda. Ang mga plastik na bola ay guwang, kaya ang puwersa na ginawa nito kapag inihagis ay napakababa. Bukod pa riyan, ang kanilang bigat ay ginawa ito upang ang hangin ay nagawang itulak ito ng mas madali. Kaya, medyo mahirap na tamaan ang isang manika sa tila malapit na distansya. Si Lucille ang unang tumayo sa likod ng mesa. Nag-practice siya ng martial arts. Kahit na hindi siya mahusay sa paggamit ng mga nakatagong armas, ang kanyang lakas at kagustuhan ay pambihira pa rin. Whoosh! Ang unang bola na inihagis niya ay nagawang tumama sa isang maliit na teddy bear sa gitna pababa. Nagulat, ang matanda ay pumalakpak at nagpuri, wow, hindi masama. Matamis na ngumiti si Lucille habang hinihintay na ipasa sa kanya ng matanda ang teddy bear. Pagkatapos ay naghagis siya ng 3 pang bola, ngunit napalampas ang lahat ng ito. Sa kanyang ikalimang at huling bola, nataman niya ang isang manika sa isa pang pagkakataon na isang maliit na pony. Kinuha ito ng lolo at ibinigay kay Lucille. Masasabi ni Justin na sinadya ni Lucille ang karamihan sa kanyang mga pagtatangka. Marahan niyang ibinulong kay Lucille, bakit hindi mo pinuntirya ang malaking polar bear? Kailangan mo lang gumamit ng kaunting panloob na enerhiya para matamaan ito. Dahil sa hiya, namula si Lucille nang tumama ang mainit na hininga ni Justin sa kanyang tainga. Maingat niyang sinulyapan si Marian na hindi siya pinapansin, bago sinabing, ipapaubaya ko kay elder sister ang napakalaking oso. Mukhang mas gusto niya ito kaysa sa akin. Isa pa, mahirap para sa lolo na mag-alaga ng tindahan sa ganoon kalamag na panahon. May regalo ako sa martial arts. Ayokong pagsamantalahan siya. Inihayag ni Justin ang isang so icy expression. Hinawakan lang niya ang nakapusod ni Lucille at sinabing, ikaw lang ang magiging mabait. Naramdaman ni Lucille na isang USA ang kumakatok sa kanyang puso pagkatapos hawakan ni Justin ang kanyang buhok. Para sa kanya, ang gayong pagkilos ay hindi kapani-pani walang kilalang kilala. Gayunpaman, hindi napansin ni Justin ang kanyang tugon. Nakatutok siya kay Joyce na pangalawa sa naglaro. Ang isang Joyce ay hindi kasing lakas at tumpak na tulad ni Lucille. Nabigo siyang matamaan ng isang manika pagkatapos ng 5 pagsubok. Nakapout, sinabi niya sa matanda, Lolo, gusto ko pa ng 5 bola, habang naglalabas siya ng 10 yuan na papel mula sa kanyang leather na pitaka. Natural na natuwa ang matanda. Matapos matanggap ang pera, nagpasa siya ng 5 bola kay Joyce. Hindi nadismaya si Joyce sa pagkakataong ito. Nakuha niya ang pinakamaliit na teru-teru bozo at nasiyahan siya, kaya hindi na niya binalak na maglaro pa. Good luck elder sister Marian. Hindi nakalimutan ni Joyce na gumawa ng aksyon para hikayatin si Marian nang bumaba siya mula sa platform. Humi si Marian bilang pagkilala. Hindi siya nag-abalang sumagot kay Joyce. Huminga siya ng malalim, kinuha niya ang kanyang basket at lumapit sa mesa, mukhang kinakabahan. Ang kanyang malaki at matubig na mga mata ay nakatutok sa malaking polar bear sa pinakamataas na lugar. Talagang seryoso si elder sister, sabi ni Lucille.
Lumapit si Joyce at mahinang nagsabi, ang kanyang tingin ay parang hindi niya gustong tumama sa pinto ng polar bear, ngunit sa halip ay ipinapakita ang kanyang pagkagusto sa mga polar bear. Sigh. Mas lalo siyang mukhang isang batang babae. Sa sandaling ito, sa wakas ay natapos na ni Marian ang paghahanda ng kanyang emosyon sa pakikipaglaban. Inilabas niya ang isang plastic na bola, itinutok ang polar bear, buong lakas niya itong pinakawalan. Whoosh! Ang lakas ay sapat, ngunit ang kanyang bola ay lumipad sa ibang direksyon. Ang mga pisngi ni Marian ay agad na naging kasing pula ng isang mature na mansanas. Maliwanag, ang pagkawala ng kanyang mga pagtatangka sa harap ng kanyang karibal sa pag-ibig, asawa, at nakababatang kapatid na babae ay isang bagay na nakakahiya sa kanya. Pinili ni Marian na iwasang tingnan ang mga ekspresyon ng mga taong nakatayo sa paligid. Kumuha pa siya ng isa pang bola at pilit na inihagis sa polar bear. Sa kasamaang palad, pagkatapos ihagis ang lahat ng kanyang 5 bola, wala ni isa sa kanila ang humipos sa polar bear, lalo pa ang pagtama nito. Walang pag-aalinlangan, naglabas siya ng 50 yuan na perang papel mula sa kanyang pitaka at ibinigay sa matanda. Gusto ko ng 25 bola. Masayang tinanggap ng matanda ang pera niya at ibinigay ang hinihingi niya bago itago ang banknote sa bulsa ng kanyang tank top. Sa isang basket na puno ng mga bola, ipinagpatuloy niya ang paghahagis ng mga bola sa polar bear. Sa kasamaang palad, kahit paano niya ihagis ang mga ito, ang mga bola ay patungo sa kaliwa o kanan sa halip na sa gitna. Ni hindi niya nagawang tamaan ang ibang mga manika. Naiba to ang lahat ng 25 bola, hindi na pula ang mukha niya, pero medyo namutla na siya. Ang kanyang titig ay nagsiwalat ng nakakatakot na titig ng pagnanasa ng dugo patungo sa polar bear. Lolo! Tawag ni Marian. Sapat na ang boses niya para ma-freeze ang isang tao. Kahit malamig na ang panahon, naramdaman ng matanda na bumaba ng 10 degree ang hangin sa paligid. Girl? Humihingi ka ba talaga ng higit pa? Nagulat talaga ang matanda. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kapos-palad na customer. Hindi man lang natama ni Marian ang pinakamaliit na manika gamit ang alinman sa kanyang 30 bola. Naglabas si Marian ng 100 yuan mula sa kanyang pitaka at sinabing, bigyan mo ako ng 50 bola. Hindi alam ng matanda kung iiyak o matatawa. Girl, I'm starting to feel embarrassed see you throw like that at hindi ako ang naglalaro. Bakit hindi mo itago ang pera mo, at bibigyan kita ng maliit? Please don't get mad, just treat today as your bad day. Hindi pwede. Nanlamig ang mukha ni Marian nang sumigaw siya. Nakatitig siya sa mga mata ng matanda, dahilan para kinilabutan siya. Hindi ako naniniwala na kahit isang maliit na manika ay hindi ko kayang tamaan. Bakit kaya nila ngunit hindi ko magawa? Lolo, huwag magsalita tungkol sa pagbibigay sa akin ng isa. Gusto kong tamaan ng isa sa aking sarili. Sabi ni Marian sa agitated na paraan habang itinuturo niya sina Lucille at Joyce. Mapait na ngumiti si Justin. Alam na alam niya ang personalidad ni Marian, kung hindi ay hindi siya magtatrabaho ng husto sa Yellow para lang patunayan na kaya niyang pamunuan ang kumpanya. Ngayon, napansin ni Justin na minamaliit niya ang pagnanais ni Marian na manalo. Desidido ang dalaga para lang makakuha ng maliit na laruan. Kapag naisip ito ng isang tao, maaaring sinimulan ni Marian na tretuhin si Joyce bilang kanyang kaaway. Hindi siya papayag na matalo kay Joyce sa anumang aspeto. Bukod dito, hindi niya kailanman nagustuhang aminin ang pagkatalo. Hindi siya madaling sumuko sa pagkuha ng polar bear na gusto niya. Napatulala ang nakakaawa na matanda. Sa titig niya, parang gusto niyang pumatay ng tao kaysa kumuha ng mga manika. Gayunpaman, walang gaanong masabi ang matanda. Higit pa rito, ito ay mas maraming pera para sa kanya. Kaya, binigyan niya si Marian ng 2 malalaking basket na naglalaman ng 50 bola sa kabuuan habang iiling-iling ang kanyang ulo. Inilagay ni Marian ang 2 basket sa kanyang harapan habang patuloy siyang naglulunsad ng mga pag-atake sa polar bear. Siya ay karaniwang nagpapaputok ng mga kanyen habang walang tigil niyang inihagis ang mga makukulay na ball ang plastic.
Sa kasamaang palad, kahit gaano pa kalakas ang pagpupersage ni Marian, o gaano man kalakas ang ginawa niya, hindi natama ng mga bola ang mga manika. Girl, huwag mo na sanang ito ng iyong atensyon sa malaking oso. Mukhang madaling puntirya ito, ngunit ito rin ang pinakamalayo sa iyo. Bakit hindi mo subukang puntirya ang mga maliliit? Mas malapit at madaling makuha, mungkahi ng matanda. Ayaw na niyang makitang nagtatampo ang magandang dalaga. Nakagat ni Marian ang kanyang labi habang ang kanyang mga mata ay mukhang determinado. Hindi, kailangan kong tamaan ang malaking oso. Sa sandaling ito, naubos na ni Marian ang lahat ng kanyang 50 bola. Kaya, kumuha siya ng $200 sa kanyang pitaka at sinabing, "Lolo, gusto ko ng 100 bola." Pakiramdam ng matanda ay walang magawa, ngunit wala siyang magawa. Sa makatuwid, naghatid siya ng 100 bola sa kanya. Hindi naging madali ang paghahagis ng 100 bola. Si Marian ay nagpahinga ng kaunti sa bawat pagkakataon pagkatapos maghagis ng 10 bola. Ang pag-ikot ay tumagal ng higit sa kalahating oras. Halos umiyak sina Lucille at Joyce sa kanilang paghihintay. Natagpuan nila itong hindi kapanipaniwala. Kahit nakapikit ang isa, hindi ba sila may nataman man lang, kahit ano? Kahit na ang mga pinakamalapit ay tinamaan sana. Nang matapos muli ni Marian ang paghagis ng kanyang mga bola, kumuha siya ng $400 mula sa kanyang pitaka para humingi ng 200 bola. Gayunpaman, sa sobrang takot ng matanda ay namutla siya. "Little girl. Nakikiusap ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang malaking oso at lahat ng iba pang mga manika." Lahat ng pinagsama-samang halaga ng mga ito ay umabot sa wala pang $400. Pag-amin ng matanda. Siya ay natakot ni Marian. Bakit kailangang may mga nakakakilabot na customer sa mundong ito? Naisip niya. "Marian, gusto mo bang tulungan kita? Pretuhin mo ito bilang regalo mula sa iyong asawa," sabi ni Justin pagkatapos lumapit sa kanya. Kung papayag siyang maglaro ulit, magdidilim na sana ang langit bago sila makabalik sa resort. Tumingin si Marian kay Justin ng may paghamak. "Ano ito? Hindi ka naniniwala na kaya ko ring tamaan ang isa? Maaaring tamaan ng isang Joyce ang isa, kaya bakit hindi ako?" Tumanggi akong matalo. Sinapo ni Justin ang kanyang mukha habang nakaramdam siya ng hindi makapagsalita. Hindi naman siya basta-basta masasabing, "Pero natalo ka na, di ba?" Sa pagkakataong ito, karaniwang inagaw ni Marian ang 200 bola mula sa matanda. Inilagay niya ang lahat sa mesa, na bumubuo ng isang maliit na bundok. Iniuna ni Marian ang kanyang mga braso bago ipagpatuloy ang pagbagsak ng mga bola na parang ulan. Walang ganap sa mundo. Tulad ng kung paano makakaligtas ang isang tao sa ulan ng mga bala, nabigo si Marian na tamaan ang isang manika pagkatapos ng 4 o 500 bola. Sa season na ito, hindi masyadong mahaba ang liwanag ng araw. Matapos ihagis ni Marian ang lahat ng 200 bola, nagsimula ng lumubog ang araw. Si Marian ay mukhang malungkot. Isang nakakakilabot na aura ang lumabas mula sa kanyang napakarilag na mukha, lalo na mula sa kanyang mga itim na pupils na tila nakakashot ng nakamamatay na apoy. Nagtago ang matanda sa tindahan. Hindi na siya handang kumuha ng pera mula sa kanya. Sana lang ay makaalis na ang dalaga sa lalong madaling panahon. Nakita ni Justin na kapwa nagsimulang mangarap ng gising sina Lucille at Joyce. Kailangang ihinto ito ngayon. Naglakad siya pasulong at hinaila ang braso ni Marian. "Let's go? Hindi na kailangan maglaro." Sino ang naasar nito sa isang laruan sa isang paglalakbay? Bagamat ayaw pa ring sumuko ni Marian, alam niyang nalampasan na niya ang linya. Galit niyang tinitigan ang hindi matinag na polar bear bago tumango. "Hintayin mo ako." Di nagtagal, habang pinagmamasdan ni Justin, naglakad si Marian papunta sa tindahan at naglagay ng 10 pera sa mesa bago sinabi sa matandang lalaki na hindi nang ahas na titigan siya sa mata, "Lolo, gagamit ako ng 10 pera upang makabili ng 10 sa iyong mga plastic na bola." Ah! Nagdududa ang matanda sa kanyang pandinig. Umiyak siya, "Girl, bakit nandito ka pa? Ako ay isang matandang lalaki na maaaring atakihin sa puso sa iyong mga kalokohan. Hindi, gusto kong bilhin ang iyong mga bola at bumalik sa pagsasanay."
Pupunta ako muli pagkatapos kong mag-practice, mahigpit na sabi ni Marian. Itago mo sa akin ang malaking oso. Makukuha ko ito kahit anong mangyari. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang matanda ang nagulat, maging sina Justin, Lucille, at Joyce ay natulala. Si Joyce ay gumuhit ng krus sa kanyang harapan at mahinang sinabi sa likod ni Justin, "Hobby, magiging behave ako sa hinaharap. Ayokong makipagkompetensya sa isang baliw na babae na ganito para sa isang lalaki." Napakaseryoso niya para lang makakuha ng laruan, kung aagawin ko ang asawa niya, may mamamatay at magiging akin ang taong iyon. Hindi nasisiyahan, nagreklamo si Justin, "Anong baliw na babae, ang sinasabi mo? Huwag mong sabihing ganyan." Inilabas ni Joyce ang kanyang dila bago isubo ang kanyang bibig. Malinaw, hindi siya nakaramdam ng pagkakasala sa paglalagay nito sa ganitong paraan. Palihim niyang sinulyapan si Maria na maingat na pumipili ng mga plastik na bola. Iyon ang unang pagkakataon na lumitaw ang taos-pusong takot sa kanyang mga mata. 424. Pagkatapos bumalik sa guest house, ang manager ng resort ay naghanda ng masarap na pagkain, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Justin na ipakita ang kanyang husay sa pagluluto. Ang isang Joyce ay paminsan-minsan ay nagbubuhos ng katas ng prutas para kay Marian sa pagtatangkang pasayahin siya. Talagang natakot siya kay Marian sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Si Marian ay wala pa ring pag-iisip sa kasalukuyan. Siya ay tila nag-iisip tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na tamaan ang manika. Nang binabalatan niya ang kabibi ng hipon, hindi niya sinasadyang nabalatan din ang ilang laman, na naging dahilan upang makaramdam ng kirot sa puso ang matipid na si Lucille. Ngumunguya si Justin sa Japanese grilled squid habang nakatitig sa mukhang hanggal na si Marian. Nakangiting sinabi niya, "Asawa, maging tapat ka sa akin. Noong nag-aaral ka, maliban sa pagbagsak sa bawat klase ng musika, nagawa mong bumagsak din sa bawat klase sa pisikal na pagsusulit, hindi ba? Wala ka talagang talento sa sports. Paano ito nauugnay sa sports?" Namula si Marian. Sa totoo lang, siya ay bumagsak sa karamihan ng kanyang mga klase sa pisikal na edukasyon, ngunit walang paraan na ipahahayag niya ito sa harap ni na Joyce at Lucille. Ilang beses na kinusat ni Joyce ang kanyang mga mata. Dahil sa curiosity, nagtanong siya, "Elder Sister Marian, bakit hindi ka pumasa sa music class mo?" Nanatiling tahimik si Marian habang kumikilos siya na parang walang narinig. Tinulungan siya ni Justin na makaalis sa sitwasyon. Iyon ay dahil siya ay masyadong tamad na dumalo sa kanyang mga klase at pagsusulit. Oh! Bagamat hindi naniniwala si Joyce na iyon ang dahilan, huminto siya sa pag-uusisa pa. Pagkatapos kumain ay wala pang plano ang apat sa kanilang susunod na gagawin. Tahimik na bumalik si Marian sa kanyang silid. Nang umakyat siya sa itaas, may dala siyang isang plastik na lalagyan na puno ng mga ball ang plastik kasama niya. Malalaman ng isa kung ano ang kanyang ginagawa kahit na ang daliri ng paa ay ginagamit upang mag-isip sa halip na ang utak. "Lucille, nakakatakot ang nakatatandang kapatid mo," mahinang sabi ni Joyce habang medyo nanginginig. Lumitaw ang kawalan ng kakayahan sa mukha ni Lucille. Nakangiting sabi niya, "Hindi karaniwang ganito ang ugali ni Elder Sister. Naniniwala ako na narito ka. Dapat nalampasan ko ang lahat ng pagsubok ko kanina, para maiwasang mangyari iyon," sabi ni Joyce bago nagpout. Lumakad pasulong si Justin at kinurot ang pisngi ni Joyce. "Tumigil ka na sa sobrang pag-iisip. Magpahinga ka na kasama si Lucille. Maglalakad-lakad tayo saglit bago bumalik sa Stonegate bukas." Matapos ibalik ang dalawang babae sa kanilang silid, bumalik si Justin sa silid na pinagsaluhan nila ni Marian. Pagpasok sa kwarto, nakita si Marian na nakatapak ng cotton slippers at nakasuot ng manipis at pink na sweater habang inalis niya ang kanyang coat. May hawak siyang ilang plastik na bola habang sinusubukang barilin ang maliit na handbag na inilagay niya malapit sa dulo ng kama. Bahagyang nagulat si Marian nang makitang pumasok si Justin sa silid. Mariin niyang itinikom ang bibig bago mabilis na inilagay sa lalagyan ang mga ball ang plastic. Pagkatapos ay ginulo niya ang kanyang buhok, na parang walang nangyari. Maliwanag, kahit si Marian mismo ay nakakaalam na ang pagsasanay ng kanyang mga kasanayan na pagbato sa silid ay medyo kakaiba kahit gaano pa ito tingnan ng isa.
Maliligo ako, Marian bago kinuha ang kanyang damit at mabilis na tumakbo sa banyo. Hindi siya tinukso ni Justin. Umupo siya sa sofa para manood ng telebisyon. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Marian mula sa washroom bago siya nagtanong, kailangan mo ba akong matulog sa sofa ngayong gabi? Si Marian ay may hawak na tuyong tuwalya habang hinihimas ang basang-basa niyang buhok. Sobrang pink ng pisngi niya na para bang katas ang ilalabas kapag kinurot. Nakaramdam siya ng curious sa tanong ni Justin. Bakit mo naman natanong yan? Akala ko matatakot ka na gumawa ako ng malikot na bagay at pagbawalan akong matulog sa kama, nakangiting sabi ni Justin. Biglang nakaramdam ng kakaibang asim at pagkabigo si Marian. Sila ay kasal, at bilang asawa, si Justin ay inaasahang tatawagan upang matulog sa sofa, nang malinaw na mayroong dalawang kama sa silid. Masyado na ba akong naging malupit sa kanya all this time? Lagi ko siyang sinisisi sa paghahanap ng mga babae sa labas. Marahil ang dahilan ay dahil ayaw kong ibigay ito sa kanya, naisip niya. Dahan daw ang naglakad si Marian patungo kay Justin bago umupo sa tabi niya sa sofa. Palibhasay na sisinagan ng mainit na puting liwanag, siya ay nagmukhang isang kaakit-akit na lotes na isinilang mula sa malinaw na tubig na umaakit sa mga tingin ni Justin. Nagdikit ang ngipin ni Marian. Determinado siyang nagtanong, bakit hindi natin subukan ito ngayong gabi? Hindi naintindihan ni Justin ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin sa subukan mo ito? Ano ito? Sinubukan ni Marian ang kanyang makakaya na huwag ibaba ang kanyang ulo o boses. Namula siya kaya naging pinkish ang leeg niya. Subukan mong gawin ang ginagawa ng mag-asawa, sagot niya. Biglang nakuha ni Justin. Kumunat ang noo niya na parang nahihirapan siyang paniwalaan. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa nang tumingin siya kay Marian. Babe Marian, hiniling ko lang kung pwede akong matulog sa kama. Hindi ko sinasadya na maging ganoon. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na gawin ito. Normal lang na umasa si nanay ng mga apo, ngunit hindi natin kailangang manganak kaagad para sa kanya. Tutulungan kitang ipaliwanag ito sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi. Umiling si Marian. Ako ang gustong subukan ito minsan. Kahit na medyo natatakot ako, hindi ako matatalo kahit kanino. Muntik nang mahulog si Justin sa kanyang upuan. Inihahambing ba niya ang sarili sa ibang babae kahit sa aspetong ito? Dahil ba sa sama ng loob niya ngayon, kaya gusto niyang mabawi ang mga nawalang bakuran sa ibang lugar, kaya nagmungkahi siya na subukan ang paggawa ng isang bagay na sobrang intimate. Naisip niya. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Marian, hindi nasisiyahan. Hindi ako natatakot dito bilang isang babae. Hindi ka ba kadalasan ay napaka-open-minded? Bakit ka nag-aalangan ngayon? Hinampis ni Justin ang kanyang hita. Ano ba ang dapat kong pag-aalinlanganan? Hanggat handa kang gawin ito, wala akong pag-aalinlangan na gawin ang sarili kong asawa. Pagmamalaki ni Justin. Ikaw talaga. Hindi ka ba pwedeng ging bastos sa lahat ng oras kapag nagsasalita ka? Ano ba iyan sa gawin, paggawa? Paggawa ng isang bagay, reklamo ni Marian habang namumula ang kanyang pisngi. Kahit na alam niya na si Justin ay bulgar sa unang araw, hindi pa rin niya maiwasang subukang baguhin siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagtatangka ay napatunayang hindi epektibo. Natawa si Justin bago sinabi ko sa iyo na hindi ako isang taong may kultura. Bilang aking sanggol na asawa, kailangan mong tiisin ako ng kaunti. Magsisimula na ba tayo? Hindi ka ba muna maliligo? Mahinang tanong ni Marian. Kahit kinakabahan siya, hindi niya pinalampas ang kalinisan. Oops, muntik ko nang makalimutan na ang katawan ko ay natatakpan pa ng amoy ng tupa. Babalik talaga ako. Bumalik ka sa pugad mo at hintayin mo ako. Nag-init ang puso ni Justin. Hindi niya inaasahan na hihilingin ni Marian na matulog sa kanya ngayong gabi. Naisip niya pa rin na kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 6 na buwan. Bigla siyang nakaramdam ng sobrang blessing. Sa pagkakaroon ng sapat na pagganyak, ang oras na inilaan niya sa pagligo ay nakapagtataka kung naligo ba talaga siya.
Sa loob ng susunod na ilang minuto, si Justin ay nagmamadaling lumabas ng banyo na medyo basa ang katawan. Naka three-sided underwear siya dahil natatakot siyang biglang ma-excite. Maingat na gumapang si Marian sa kama. Nakasuot lamang ng manipis na layer ng nightdress na gawa sa sutla, ang kanyang puting nyebe na balat ay malabo na nakalantad, habang ang kanyang mga curve ay mukhang napakakaakit-akit, lalo na ang balangkas na dulot ng kanyang matigas at bilugan na balakang, na naging dahilan upang ang ibabang bahagi ng katawan ni Justin ay agad na tumigas. Pinahahalagahan ni Justin ang kanyang paggalaw habang gumagapang siya sa kanyang pugad, habang ang pagnanasa sa kanyang puso ay nagsimulang maging mas marahas. Lumingon si Marian at napansin ang nagninangas na tingin ni Justin bago hindi malay na lumiit ng kaunti. Ngunit nang maalala niya na siya ang nag-request, nagdikit ang kanyang mga ngipin at inilapag ang kanyang katawan sa kama na natatakpan ng puting saplot bago pumikit. Huminga ng malalim si Justin. Mula sa kanyang pananaw, ang dibdib ni Marian ay bumubuo ng isang pares ng mga bundok ng nyebe nang siya ay nakahiga sa kama. Ang mapagmataas, malastrim at bundok na kurbada, ang kanyang matingkad na balat na leeg, kasama ang kanyang malaitim na tinta na buhok ay gumawa ng isang kombinasyon na nakakaakit na ito ay masasabik ang sinumang lalaki sa isang sulyap lamang. Dahan-dahan, bumangon si Justin sa kama at iniskan siya mula sa kanyang hubad na paa hanggang sa kanyang baywang na wala man lang kahit katiting na taba. Sa lihim na lugar, sa pamamagitan ng kanyang puting buwan na damit na pantulog, makikita ang isang kulay ube, laced na damit na panloob. Ang kanyang tila na babalutan ng nyebe na mga hita ay naging sanhi ng kanyang mapang-akit na bangin na naging dahilan upang mawala ng kontrol sa sarili si Justin. Ang figure ni Marian ay mas mataas kaysa kay Talia at Roslyn Lin. Maaari siyang maging kwalipikado bilang pamantayan sa mga modelo, habang ang kanyang kasaganaan ay hindi mas mababa kaysa sa iba pang kababaihan ni Justin. Hindi maiwasan ni Justin na humanga sa kanyang pupersage. Wala siyang pinilit kundi itabi ang kayamanan sa halip. Sa tuwing naiisip niya na siya ang unang kumuha ng babae, siya ay makakakuha ng isang malaking pakiramdam ng accomplishment. Dahan daw ang idiniin ni Justin ang kanyang katawan sa katawan niya bago nilapitan ang leeg ni Marian gamit ang kanyang ilong upang malanghap ang kanyang napakagandang halimuyak na mala jasmine. Si Marian ay tinukso lamang ni Justin sa ganitong paraan bago siya napaungol ng bahagya habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Relax, hindi na kailangang makaramdam ng sobrang kaba. Hindi naman ito ang unang pagkakataon natin. Mag-e-enjoy ka dito, pangako, sabi ni Justin sa tabi ng tenga ni Marian habang ang isang braso nito ay dahan-dahang umabot sa isang bahagi ng kanyang kasaganaan. Napuno ng malambot na texture ang kanyang kamay, dahilan upang hindi niya sinasadyang magpuwersa. Ang mukha ni Marian ay parang isang piraso ng pulang jade. Ang kanyang malaki at matubig na mga mata ay nakabukas, na parang ang kanyang buong katawan ay halos matuno sa kamay ni Justin. Napansin ni Justin ang mga luha sa mga mata ni Marian. Naisip niya na maaaring naghihirap siya, kaya sinabi niya, bakit hindi tayo? Huwag na lang. Sa tingin ko ay hindi ka pa handa para doon. Sa totoo lang, humanga na si Justin na nagawa niya ito hanggang sa proseso. Si Marian, gayunpaman, ay umiling. Ako. Kaya ko. Ikaw. Ituloy. Hindi na nagsalita pa si Justin. Hinalikan niya ito ng malalim habang hinahanap ang malamaya at mabangong dila ni Marian. Sinubukan niyang i-dissolve ang kaba at kakulaitan ng bagito niyang asawa sa pamamagitan ng paghalik. Kasabay nito, ang isa pa niyang malayang kamay ay lumipat sa pagitan ng puting jade na mga hita ni Marian. Hinawakan niya ng kaunti ang purple, laced underwear ni Marian at agad niyang napansin na basang-basa ito. Ang kay Marian ay napakasensitibo. Higit pa sa inaasahan ni Justin. Gayunpaman, ang gayong mga bagay ay hinahangad ng maraming tao. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang tanggalin ang kanyang pantulog sa ibaba. Unti-unti, nakalantad sa hangin ang bahagi sa ilalim ng kanyang baywang. Walang gana niyang inalis ang labi niya sa labi niya. Laking gulat, ang kanyang maselang bibig ay nakabuka ng kalahati, na inihayag ng kaunti ang kanyang dila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang malakristal na silk chain ang nahila mula sa loob. Huminga ng malalim si Justin. Ang tanging naaamoy niya ay ang makapal na amoy ni Marian.
Sa wakas ay hinawakan niya ang isang bahagi ng damit na panloob at dahan-daang inalis ang pinakaloob na takip sa pinaka-misteryosong lugar na inihayag ang pinakagustong hardin. Ipinikit ni Marian ang kanyang mga mata habang ang kanyang puso ay mabilis na pumipintig sa kanyang katawan. Saglit na nanginig ang kanyang katawan nang tumambad sa hangin ang kanyang pinakamahalagang bahagi. Ang puting nyebe na balat sa buong katawan niya ay agad na tinina sa isang kaakit-akit na rosas. Naramdaman pa niya ang bumubulusok na bukal mula sa kanyang eleganteng batis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.